Ang templong ito ay puno ng usok ng insenso, ngunit sa loob pala ay isang sugalan, sa ilalim ng pagmamasid ng Budha. Isang grupo ng mga sugarol ang maingay na naghihiyawan sa harap ng hapag, umaasang mailataya ang lahat ng kanilang merito sa susunod na maswerteng baraha. Isang monghe rin ang naupo sa mesa, nilalaro ang mga baraha, at palihim na tinitingnan ang lalaki sa harap ng may madayang tingin. Biro pa ng matanda na mukhang masyado itong marangal, talagang hindi katulad ng isang lulong sa sugal, dahil hindi alam ni Duhan ang sasabihin, itinuon na lamang niya ang kanyang pansin sa mga baraha. Nagsimulang tumaya ng baliw, nakita ang monghe na ibinaliktad ang baraha ng may tiwala, ngunit walang awang tinalo ni Duhan. Habang kinukuha ni Duhan ang pera, paminsan-minsan siyang tumitingin sa lalaking nakaupo sa malayo, na tila napakaingat. Ang boss ng sugalan na nakatayo sa tabi ay napansin ang sitwasyon ni Duhan at nagsimulang magkaroon ng masamang balak sa kanya. Ang mga pumapasok sa sugalan ay mga tupa lamang, naghihintay na kutyain at katayin, walang pagkakataon para sa sugarol na manalo ng malaki at iwi ang pera. Agad na sumenyas ang boss sa tauhang kulot ang buhok na sumali sa laro ni Duhan, upang mabawing muli ang lahat ng pera. Ang lalaking kulot ay may mukhang tuso. Ang kanyang mga pandaraya sa pagbalasa ay napansin ni Duhan. Agad siyang humingi ng hinto at siya mismo ang nagbalasa ng ilang beses. Nakita ng boss na hindi maganda ang sitwasyon, inutusan ang isang serbidor na gumulo, sinadyang itapon ang baso ng tubig sa babaeng katabi. Nang makitang naabala si Duhan, ngumiti ang boss, nahulog na siya sa kanilang madayang laro. Sa pagkakataong ito, umasa pa rin si Duhan sa kanyang obserbasyon upang maglaro. Matapos makakuha ng peres, may tiwalang itinuya ni Duhan ang lahat ng kanyang pera. Iyon ang hinihintay ng kulot. Ibinaliktad niya ang baraha, laking gulat na ito ang pinakamalaking alas sa mesa. Sa huli ay kinuha ang lahat ng napanalunan ng may ngising tagumpay. Kahit naramdaman ni Duhan na nakatagpo siya ng mandaraya, wala pa siyang ebidensya. Ngunit ang perang natalo ay parang tubig na itinapon, hindi na mababawi, itinaya pa ni Duhan ang mga papel ng bahay ng kanyang lola. Sa oras ng pahinga, siya at ang isa pang lalaki sa mesa ay tumayo sa labas ng templo. Tumingin ang lalaki sa kanyang telepono, may nag-text na darating na ang mga pulis. Maghahanda na siyang tumakas, bago umalis ay mabait na pinaalalahanan si Duhan na pwedeng gamitin ang kanyang pera para ituloy ang laro. Nagpasalamat si Duhan sa kanya, pagkatapos pumunta siya sa bakuran ng templo at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang templong ito ay may espesyal na kahulugan para sa kanya. Noong bata pa, matapos iwan ng ama, ipinadala si Duhan sa templo bilang munting monghe. Ang tanging natira sa kanya ay ang relo ng ama. Sinabi ng punong monghe kay Duhan na kapag naisaulo na ang lahat ng kasulatan ay hahayaan siyang tawagan ang ama. Ngunit kahit saulo na niya ang mga banal na aklat, hindi pa rin mahintay ni Duhan ang pagbabalik ng kanyang ama. Nang magising mula sa alaala, ang babaeng kasama sa mesa kanina ay nakatayo sa tabi matapos ang tawag. Mabait niyang pinaalalahanan si Duhan na mamaya ay paliligiran ng pulis ang lugar na ito at nagtanong kung kailangang ihatid siya pababa ng bundok. Ngunit hindi na tinag si Duhan, sinabing siya ay isang taong mapagkumpitensya, saka tumalikod pabalik sa sugalan. Pagkapasok sa pinto, napansin niya na ang lalaking lagi niyang binabantayan ay nawala ng walang bakas. Pagbalik sa hapag, ang kalaban pa rin niya ay ang monghe at ang lalaking kulot. Sa pagkakataong ito, hindi na nanahimik si Duhan. Pagkatapos mamahagi ng baraha, nahulaan na niya ang alas na hawak ng kulot. Hindi lang iyon, nahulaan din niya ang baraha ng monghe. Malinaw na silang dalawa ay mga mandaraya ng sugalan. Inilabas ni Duhan ang telepono, itinala ang ebidensya ng kanilang pandaraya. Nakita ng boss na may nanggugulo, balak na sanang lumapit para ayusin ito nang biglang maraming pulis na nakasibilyan ang sumugod sa loob. Inaresto ang mga sugarol. Sa gitna ng kaguluhan, kalmado pa ring nakaupo si Duhan sa kanyang pwesto. Sa istasyon ng pulis, tinanggap ni Duhan ang interogasyon. Lumalabas na siya ay isang judicial intern. Kusang ibinigay ni Duhan sa pulis ang numero ng telepono ng direktor ng Training Institute. Ang dahilan ng kanyang pagpunta sa sugalan ay ipapaliwanag ng malinaw ng taong iyon. Sa gabi, pagod na umuwi si Duhan, tanging ang lola niya ang sumalubong sa kanya, abala ang maglola sa paghahanda ng altar. Ngayon pala ang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ama. Maya-maya, dumating din sa bahay si Direktor No at isang piskal. Matapos ang pagdarasal nilang tatlo, lumabas sila sa bakuran para uminom at mag-usap. Ikinuwento ni Duhan ang mga nakita niya sa sugalan ngayong araw. Batay sa paalala ng babae at sa pag-alis ni Chairman Jiang na kanyang binabantayan, siya ay naghinuha na maraming sugarol ang nakatanggap ng balita tungkol sa lihim na pagsalakay ng pulisya. Ang sitwasyong ito ay nagpatunay sa hinala ni Direktor No, ang leader ng gang. Si Chairman Jiang ay may napakalapit na ugnayan kay Chief Hong ng Central Investigation Bureau, kaya naman nakakakuha siya ng impormasyong panloob. Isang buwan ang nakalilipas, pinuntahan ni Direktor No at ng piskal si Duhan, umaasang magiging espiya siya. Gusto ni Direktor No na patalsikin si Chief Hong dahil ang Ministry of Justice ay nais magtatag ng isang Anti-Corruption Investigation Office. Ngunit si Chief Hong ay isa sa mga pinakamatinding tumututol dito. Kaya naman, si Direktor No ay maaari lamang sumunod sa mga bakas mula kay Chairman Jiang para makahanap ng paraan na mahatulan si Chief Hong. At dahil si Duhan ay kaklase ni Sion, ang anak ni Chief Hong, kaya pwedeng gamitin ang ugnayang ito para malapitan si Chairman Jiang. Ngunit ang maging espiya ay isang mapanganib na trabaho, kaya medyo nag-aalangan si Duhan. Upang kumbinsihin si Duhan, si Direktor No at ang piskal na si Mok ay nagpalitang magsalita mula sa pagguhit ng magandang kinabukasan hanggang sa pangangako ng kung ano-ano. Sinabi nila ng tapat na ang isang taong walang pinagmulan na gaya niya, kung gustong umangat ay tanging paraan lamang ang gumawa ng malaking tagumpay. Sa ilalim ng panghihikayat ng dalawa,
pumayag na si Duhan na tanggapin ang tungkulin. Itinago ng piskal ang mga record ni Duhan sa isang lihim na lugar, tinitiyak na ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi kailanman mabubunyag. Pagkatapos nyon, naging maayos ang trabaho ni Duhan bilang espiya, napalapit siya kay Seon at nakapasok sa sugalan sa loob ng templo. Sayang lamang na ngayong gabi ay hindi nahuli si Chairman Jiang. Sa oras na ito, naglabas ang piskal ng isang larawan, ipinakikilala ang tao sa larawan na ang pangalan ay Taigang, ang tauhan ni Chairman Jiang. Dati, may pagkakataon na malas na nahuli si Chairman Jiang, ngunit dahil sa relasyon kay Chief Hong ay nakaligtas sa usig, kaya si Taigang lamang ang itinulak para umako ng kasalanan. Noong nasa kulungan, nag-alok si Taigang na ibibigay ang video ng pagsusuga ni Chairman Jiang. Gustong gamitin ito para makipagpalitan sa piskal kapalit ng bawas sa parusa. Ngunit pagkasabi nito, si Taigang ay biglang nawala ng kontak. Umaasa ang piskal na makakapasok si Duhan sa kulungan upang mahanap ang video na gustong gamitin ni Taigang sa pakikipagpalitan. Mabigat ang loob ni Duhan, hindi biro ang makulong, kahit gusto niyang umangat, hindi sigurado kung handa siyang magsakripisyo ng ganito. Dahil ang piskal ay tila balisa, itinago ng maigi ni Chief Hong si Taigang, kahit ang pagbisita ay hindi pinapayagan. Ang Ministry of Justice ay talagang wala nang magawa, kaya kinailangang gamitin ang huling paraang ito. Sinabi niya na kapag nagsimula ng kumilos si Duhan, ay huwag nang susuko sa gitna ng daan. Sa sandaling ito, sumingit si Direktor No. Pinayuhan ng piskal na huwag pilitin si Duhan, dahil ang bagay na ito ay kailangang pag-isipan niyang mabuti ng mag-isa. Noong araw na iyon, isang grupo ng mga sumusuporta sa pagtatatag ng Anti-Corruption Investigation Office ang lihim na nagtipon upang pag-usapan ang paraan ng pagharap sa sentral na investigasyon. Ngunit sa dilim, isang espiya ang palihim na itinala ang mga pangalan ng lahat ng naroon sa telepono. Hindi nagtagal, ang listahang ito ay naipadala na sa kamay ni Chief John ng Central Prosecutor's Office. Pagkatapos ng pagpupulong, ang piskal ay inatake. Mabuti na lamang at mahusay ang kanyang kakayahan kaya siya ay nakaligtas. Pagkaalis sa panganib, agad niyang tinawagan si Direktor No para kamustahin ang kalagayan nito. Noong gabing iyon, pauwi na sa bahay, si Duhan ay dinukot ng boss ng sugalan. Dahil nabulabog ang negosyo, gumamit ito ng mga nakakatakot na pangbunot ng ngipin para pahirapan si Duhan. Madaling araw na nang siya ay pakawalan. Puno ng dugo ang katawan, hindi nangahas si Duhan na umuwi kundi pinuntahan si Direktor No. Kahit may paghahanda na sa isip tungkol sa paghihiganti, si Duhan ay hindi natinag, determinadong tanggapin ang tungkulin. Nang marinig ang mga salitang ito, si Direktor No sa isang sandali ay natahimik, tila nakita niya ang anino ng yumaong ama ni Duhan. Siya rin ay isang taong marangal at matapang na gaya niyan, ang pananalig ang gagabay sa tao tungo sa tamang landas. Ngunit ang tamang landas ay laging puno ng panganib. Naniniwala si Direktor No na ang anak ng tigre ay tigre rin, ipagpapatuloy ni Duhan ang pananalig ng ama at magpapatuloy sa pag-abante. Umaasa pa rin siya na makakapasok si Duhan sa kulungan para sa tungkulin, habang nangangako na kung gusto nitong umalis, pwedeng sabihin sa kanya kahit kailan. Sa huli ay tumango si Duhan, subalit kinabukasan din, nagulat si Duhan nang makitang ang boss ng sugalan ay nakarating na sa bahay ng kanyang lola. Nagkunwari itong palakaibigan sa lola, ngunit sa katunayan ay para hamunin si Duhan na kaya niyang saktan ang lola kahit anong oras. Nang makitang nasa panganib ang lola dahil sa kanya, umatras si Duhan, sinabi niya kay Direktor No at sa piskal na nais niyang huminto sa tungkulin. Sobrang nagalit ang piskal sa pag-alis ni Duhan sa gitna ng daan, ngunit si Direktor No ay naging mas makatwiran. Ang kalagayan ng Anti-Corruption Investigation Office ay hindi rin maganda matapos ang pagtitipon kahapon ay may ilang tao nang nawawala. Sa panahong ito ng kaguluhan, ang pagnanais ng bawat isa na maging ligtas ay hindi mali matapos bigyan ng lakas ng loob si Duhan, ang tatlo ay naghiwalay na. Sa daan pa uwi, nakatanggap si Direktor No ng tawag mula kay Chief Jun sa gitna ng usapan. Binanggit ng lalaki ang batang nagtatrabaho para sa kanya na ang pangalan ay Duhan. Ngunit nang magmaneho patungo sa garahe ng korte, si Direktor No ay inatake ng mamatay tao at pumanaw. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding gulat kay Duhan. Dahil sa hiya, muli siyang lumapit sa piskal upang kasama nitong imbestigahan ang kaso ni Direktor No. Sinuri ng piskal ang kasaysayan ng tawag ng mga dumalo sa pagtitipon noong araw na iyon at natuklasan na, bago sila maatake o mawala, si Direktor No at ang iba pa ay nakatanggap lahat ng tawag mula kay Chief Jun. Siya ang dakilang tauhan na tumulong kay Chief Hong na maakyat ang posisyong ito. Ngayon, ang investigasyon ay nagsimula na ng isang madugong paglilinis. Ang kailangang isaalang-alang ni Duhan sa oras na ito ay may kinalaman na sa buhay at kamatayan. Kung hindi lalaban, maaari lamang siyang maghintay ng kamatayan. Maging ang madamay ang pamilya. Sa oras na ito sa mga mata ni Duhan, ang larawan ni Direktor No at ang larawan ng ama ay nagpatong. Ang mga taong makatarungan ay sunod-sunod na nawawala. Kung hindi kikilos, ang mundong ito ay hindi kailanman magbabago. Mabilis, sa ilalim ng pagsasaayos ng piskal, si Duhan ay nahatulan sa salang pagtitipon para sa sugal at kinailangang makulong sa lugar kung saan si Taigang ay kasalukuyang nakapit. Gayunpaman, nang ang sasakyan ng mga bilanggo ay hindi pa nakararating, pinuntahan ni Chief Jun ang piskal. Ibinunyag ang pagpapadala nito kay Duhan bilang espiya. Naramdaman ng piskal na hindi mabuti ang sitwasyon. Upang protektahan ang pagkakakilanlan ni Duhan, napilitan siyang burahin ang record na nagpapatunay na siya ay espiya. Kapag ginawa ito, si Duhan ay mawawalan na ng landas na babalikan, maaari lamang mangapa sa dilim hanggang sa mailantad si Chairman Jiang. At ang kulungang ito ay kinalalagyan ng lahat ng mga nahuli sa sugalan, pagkapasok pa lang sa
sa pinto. Ang lalaking kulot at ang monghe ay tumingin na sa kanya ng may puot. Ang mga darating na araw ay tiyak na hindi magiging madali, ngunit ang mga mata ni Duhan ay puno pa rin ng katatagan. Sa pagkakataong ito, hindi na siya atras pa. Si Duhan ay napunta sa isang selda na puno ng mga miyembro ng gang. Pagkapasok pa lang sa silid, pinagbubugbog na siya ng mga kasama sa selda. Sa sandaling ito, umalingaw ang sigaw na hudyat ng inspeksyon sa selda. Ang mga kasama sa selda ni Duhan ay agad na masunuring umupo ng maayos sa kanilang pwesto. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng selda, pumasok ang isang lalaking blonde na may napaka-istilong gupit ng buhok. Bagamat nakasuot ng uniforme ng bilanggo, ang bawat kilos ng lalaking blonde ay napakakalmado at malaya. Kaya pa niyang mag-utos sa gwardyang nag-iinspeksyon. Malinaw, ang kanyang katayuan dito ay napakalalim. Ang inspeksyong ito sa silid ay parang isang deklarasyon ng gyera para sa paghihiganti ng lalaking blonde. Mula sa usapan sa pagitan niya at ng boss ng selda, nalaman na dati siyang ipinagkanulo ng boss na ito at muntik na ring mamatay. Buti na lang, mayroon siyang isang natatanging kakayahan, iyon ay ang pagsusugal. Basta't kaya niyang lumaban ng isang laro laban sa kagawaran ng katarungan, agad niyang mababago ang kanyang tadhana. Mula sa isang bilanggo na hinamak ay naging pinuno sa ibabaw ng lahat ng iba pang mga preso. Huminto siya sa harap ni Duhan, nang malaman na nakulong ito dahil sa pagsusugal, agad siyang nagpakita ng tingin na puno ng paghanga. Noong araw na iyon, habang ang mga bilanggo ay nasa labas, biglang dinala si Duhan ng gwardya sa kusina sa likod, sa kanilok ang malaking pinto. Kinakabahang naglakad si Duhan pasulong, biglang may grupo ng mga bilanggo mula sa lahat ng direksyon ang sumugod. Ang mga pinuno ay ang monghe at ang lalaking kulot mula sa sugalan sa templo. Malinaw na sinuhulan nila ang mga gwardya para maghiganti kay Duhan. Bago kumilos, ibinalita pa ng lalaking kulot kay Duhan ang mas masamang balita upang bawiin ang lugi ng buwagin ang sugalan. Siguradong kukunin ng boss ng sugalan ang bahay ng kanyang lola. Katunayan, sa labas ng kulungan, ang boss ng sugalan ay nanakit na sa lola para maningil ng pera. Sa kusina, si Duhan ay binugbog ng husto. Hinayaan muna ng mga sugaro na mapagod sila bago hinila ng gwardya ang lalaki paalis. Pagbalik sa selda, si Duhan ay tahimik na naupo sa sulok. Tinitigan siya ng boss na may malalim na iniisip. Sa oras na ito, may dumating sa selda para magbigay ng tubig. Sabay abot ng papel sa boss. Sinasabing dalhin si Duhan sa kusina mamayang gabi. Ngunit hindi sumagot ang boss. Ngayong araw ay oras ng paliligo ng buong selda. Sa loob ng banyo na puno ng singaw, isang bilanggong pipi at bingi ang naglilinis sa tabi. Sa kaunting pagkakamali lang ay hinahablot na at inaapi ng iba. Naawa si Duhan, nais niyang tumulong, ngunit itinulak siya ng bilanggong pipi. Sa kabaliw na sinampal ang sarili para humingi ng paumanhin. Pagkatapos maligo, gumamit si Duhan ng sign language para humingi ng paumanhin sa bilanggong pipi at bingi dahil sa biglaang pagtulong sa kanya. Sa sandaling ito, inutusan ng boss ang kanyang mga tauhan na dalhin si Duhan sa katabing banyo dahil nais niyang makipagkasundo rito. Ayaw magpatalo ng boss kay Yuhan, kaya pumayag siyang magbayad para mapalapit si Duhan kay Yuhan at manatili sa tabi nito bilang tauhan. Hintayin lang ang tamang panahon, kailangang may gawin si Duhan para sa kanya. Hindi akalaing nasa loob na ng kulungan ay may misyon pa ring espiya na dumating sa kanya. Nag-alangan si Duhan. Pagkakita rito, idinagdag ng boss, kapag pumayag si Duhan, magpapadala siya ng tao para ayusin ang problema sa boss ng sugalan sa labas. Sa kulungan ay hindi mabilang ang unos, sa labas ay puno rin ang panganib. Matapos mamatay ni Direktor No, sina Chief Jun at Chief Hong ay sadyang pinuntahan ang piskal. Binantaan siya na mabuting manatili na lang sa pwesto. Huwag nang gamitin si Duhan para gumawa pa ng gulo. Noong gabing iyon, ang babaeng nakasugal ni Duhan sa templo ay hindi sinasadyang natuklasan ang kanyang record. Sa pagsunod sa bakas na ito, nalaman niya na ang mga dokumento ng lupa na itinaya nito noong gabing iyon ay may hindi biro na halaga. Noong mismong gabi ring iyon, pinuntahan niya ang bahay ng lola, ginamit ang kanyang koneksyon upang ayusin na makapag-usap ang lola at si Duhan sa telepono sa loob ng kulungan. Sobrang nag-alala si Duhan sa kaligtasan ng lola, agad tinanong kung sinaktan ba ito ng boss ng sugalan. Nang mabanggit ito, agad na naluha ang lola, hindi na kailangang sabihin, alam ni Duhan kung gaano ito natakot at nagdamdam. Magsasalita pa sana siya nang biglang agawin ng babae ang telepono. Sinabi nito kay Duhan, kung talagang iniisip mo ang lola ay agad na bayaran ang boss ng sugalan. Gustong malaman ni Duhan kung sino siya. Sumagot lang ang babae na magkikita silang muli pagkababa ng telepono. Ang loob ni Duhan ay gulong-gulo. Upang hindi mapahamak ang lola, sa huli ay pumayag siyang makipagkasundo sa boss para mapanatag si Duhan. Ang boss ay tumawag agad sa harap niya sa boss ng sugalan sa labas. Sinabihan itong huwag nang pag-interesan ang bahay ng lola at nangakong ibibigay sa kanya ang bahagi ng ari-arian sa ilalim ng kanyang pangalan. Kahit nasa kulungan, ang impluwensya sa labas ng boss ay napakalakas pa rin. Sinabi ng boss kay Duhan, basta tulungan mo siyang matapos ang tungkulin. Pagkatapos ng lahat ay ipakikilala niya si Taigang sa kanya. Pagkatapos, nagsimulang ipakilala ng mga tauhan ng boss kay Duhan ang sistema ng sugalan sa loob ng kulungan. Ang agos na ito ay nagmula sa pagkagumo ng warden sa sugal hanggang sa maubos ang kanyang pera sa pagreretiro. Walang kakayahan ang warden na magbayad ng utang, kaya ipinadala ni Chairman Jiang si Taigang sa loob upang magbukas ng sugalan para mabawi ang utang. Noong una, ang sugalan ay nasa ilalim ng pamamahala ni Taigang hanggang sa isang araw, natalo siya ni Yuhan sa loob ng kulungan ay
ay laging sinasamba ang malakas. Simula noon, wala nang nakakaalam kung nasaan na si Taigang. Ang pagtitipon para magsugal sa loob ay hindi kailangang ipag-alala na mahuli dahil lahat ng mga gwardya ay mga sugarol, maging ang security guard ay siya ring manager ng sugalan. Ang sugalan dito ay may antas din, ang pinakamababa ay sa locker room. Kapag nakilala na si Duhan sa sugalang ito, may magdadala sa kanya sa opisina ng tauhan, kung saan ang taya ay puro cash na. Dahil sa silaw ng pera, ang mga gwardya ay nangangati rin ang mga kamay, gustong kumita ng malaki rito. Ang mga magpapakita ng galing sa sugalang ito ay dadalhin sa tabi ni Johan. Ang mataas na antas ng sugalan ay nasa loob ng opisina ng warden. Araw-araw ay may mga makapangyarihang tao mula sa labas ang pumupunta rito para magsugal. Si Johan ang henyo sa sugal na tumutulong sa warden na manalo ng malaki sa mesa ng baraha. Matapos maunawaan ang landas ng kanyang pag-angat, formal na sinimulan ni Duhan ang biyahe. Sa ilalim ng suporta ng boss, una siyang pumunta sa pinakamababang antas ng sugalan sa locker room. Ginamit ni Duhan ang kanyang pambihirang kakayahan sa pagmamasid at pagsusuri upang hulaan ang mga baraha ng iba. Pagkaupo pa lang sa mesa ay nanalo na agad. Sobrang tiwala sa sarili ni Duhan, akala niya ay sapat na ito para makarating sa tabi ni Johan, ngunit minaliit niya ang mga taong ito. Kahit mga hamak na sugarol lang, sa loob ng kulungang puno ng mga halimaw na ito, hindi pwedeng maliitin ang kahit sino. Mabilis matapos iyon, si Duhan ay nabigo ng husto, natalo ang lahat ng kanyang mga sigarilyo. Sa mga susunod na araw, patuloy siyang nabigo sa mababang antas ng sugalan, pinarusahan ng boss na maglinis ng banyo at gumawa ng mga gawaing bahay. Sa kabila nito, nagbibigay pa rin ang boss ng mga sigarilyo araw-araw para makapagpatuloy sa pagsusugal si Duhan. Ngunit gaano man kalaki ang baraha ni Duhan, ang ibang mga bilanggo ay laging nakakapaglabas ng mas malaking baraha para talunin siya. Pakiramdam ni Duhan ay pagod na siya, tila bumabangga sa isang hindi nakikitang pader. Napansin din ng boss ang kalagayan ni Duhan. Ngunit hindi siya nanisi, sa halip ay pinayuhan pa siyang magsimulang muli mula sa maliliit na taya. Huwag masyadong magmadali. Ang ilusyong bumawi sa isang laro dahil ang ganoon ay magtutulak lang sa sarili sa bingit ng bangin. Nalaman ng monghe at ng lalaking kulot na si Duhan ay madalas pumasok sa sugalan ngayon. Habang ang mga bilanggo ay nasa labas para magtrabaho, kinalagkad nila siya sa isang walang taong greenhouse. Gayunpaman, kahit narinig ang sigaw ni Duhan para sa saklolo, ang boss sa malayo ay nagkunwaring walang nakikita. Sinigawan ng lalaking kulot si Duhan na kung may pera man ay dapat unahing ibayad sa kanila, hindi yung ginagamit sa sugal. Nang susugod na sana ang grupo para bugbugin siyang muli, nagpumigla si Duhan ng husto para tumakas at sa huli ay nahuli ng gwardya. Ang pagtugis ng lalaking kulot ay napilitang tumigil, ngunit si Duhan naman ay ikinulong sa seldang pampag-iisa. Si Duhan ay naupo sa maliit at masikip na espasyo, biglang nakarinig ng isang malalim na boses. Mula sa katabing selda, may boses ng isang lalaki na umalingaw-ngaw, nagsasabing sa bawat laro ng baraha ay kailangan lang tingnan ang unang dalawang baraha upang makapagpasya kung susunod o hindi. Kung gusto ni Duhan, maaari niya itong turuan kung paano magsugal sa loob ng kulungan. Hindi kilala ni Duhan kung sino ang taong iyon at ayaw niyang magkaroon ng anumang kinalaman, kaya mariin niyang tinanggihan ang alok nito. Sa sandaling ito, binuksan ng gwardya ang pinto para palabasin si Duhan, pansamantala siyang makakalabas ng kulungan dahil may balitang pumanaw na ang kanyang lola. Sa burol ng lola, sinabi ng pulis kay Duhan na walang ibang sugat sa katawan nito. Ang paunang konklusyon ay dahil sa pagpapakamatay. Gayunpaman, nang mamatay, sa loob ng bibig niya ay may nakapasak na balumbo ng papel. Ang papel na iyon ay ang titulo ng lupa. Sa sandaling ito, si Jason, na anak ni Chief Hong, ay dumating din para makiramay. Siya ang lalaking nagdala kay Duhan sa sugalan sa templo noong una. Nag-isip ng sandali si Duhan, naramdaman niyang hindi ang boss ng sugalan ang salarin dahil hindi nito gagawin ang isang bagay na labag sa batas at wala ring kikitang pera. Sa pagbibilang ng mga taong nakakaalam tungkol sa titulo ng lupa, bukod sa kanyang sarili at sa boss ng sugalan, si Jason na lamang ang natira. Tinanong ni Duhan si Jason kung bakit nito pinatay ang kanyang lola. Nang makitang naghihinala si Duhan, hindi na nagpanggap si Jason, direktang sinabing si Duhan mismo ang nagpasimula ng labanang ito. At nagbalak pa na gamitin siya upang puksain si Chairman Jiang at ang kanyang ama. Hindi talaga gusto ni Jason ang titulo ng lupa, nais lang niyang parusahan si Duhan. Dahil dito, humiram siya ng patalim para pumatay. Nilin lang ang lola sa kamay ng boss ng sugalan, hanggang sa huli ay napuwersa itong mamatay. Sinubukan ni Jason si Duhan, sinabing ang pumatay sa lola ay walang iba kundi ikaw mismo. Ang dalawa ay nagpang-abot sa gitna ng malakas na ulan. Sa sandaling ito, dumating ang piskal, pinigilan si Duhan at sinabi sa kanya na kahit ang plano ay nagkaroon ng ilang hindi inaasahang aberya, kailangan pa ring magpatuloy, hindi dapat mawalan ng loob. Matapos ayusin ang libing ng lola, si Duhan ay muling ikinulong sa seldang pampag-iisa. Sa pagkakataong ito, siya na ang nakiusap sa lalaki sa kabilang selda na turuan siyang magsugal. Ngayon ay wala na siyang anumang inaalala, sa loob niya ay puro galit na lang at gustong maghiganti. Upang makamit ang layunin, handa siyang gawin ang lahat. Sinunod ni Duhan ang turo ng bilanggo sa loob ng Bartolina. Base sa unang dalawang barahang natanggap, kaya niyang konsintahin ang tsansang makakuha ng magandang baraha. Kung makakuha ng dalawang barahang walang potensyal, mas mabuting sumuko na agad. Bukod sa tamang pagkukwenta, sa lamesa ay mayroon ding laban
labanan ng isip. Ang pwesto ng upo ay mahalaga ring salik dahil ang taong nasa unahan mo kapag tumaya ay tiyak na maglalabas ng impormasyon. Kung sila ay magtataas, patunay na ang baraha ay malakas. Ang manlalaro matapos makuha ang hudyat na ito ay magbabase sa kanyang baraha para magpasya kung susunod o susuko. Matapos ang isang gabing pag-iisip, naramdaman ni Duhan na nakuha na niya ang lahat ng kaalamang itinuro ng bilanggo. Sa oras na ito, binuksan ng gwardiya ang pinto ni Duhan. Pinabalik siya sa selda dahil tapos na ang oras ng parusa. Nagtanong si Duhan tungkol sa bilanggo sa kabilang selda. Sinabi ng gwardiya na siya ay pinalaya na kagabi pa. Pagkabali sa selda, agad nakiusap si Duhan sa boss na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Pangako niyang babawiin pati puhunan at tubo ang lahat ng natalo noon at tatapusing mabuti ang gawaing ibinigay ng boss. Muling umupo sa lamesa. Mukhang mas kalmado na si Duhan. Habang kinukwenta ang sansa ng panalo, nakikipaglaban din siya ng isip sa ibang manlalaro hanggang sa nagkunwaring mahina para manalo, na panalunan ang lahat ng sigarilyo sa lamesa. Dinala ni Duhan ang mga sigarilyo kay Kulot at sa monghe. Ginamit ang mga ito para bayaran ang interes sa kanila. Matapos maayos ang panggugulo ni Kulot, pumunta si Duhan sa greenhouse para makipagkita sa boss. Bagamat matapos ang isang beses na pagpasok sa Bartolina, ang galing sa baraha ni Duhan ay umunlad ng husto. Ngunit ayon sa tuntunin ng pag-angat sa loob ng bilangguan, malayo pa ang kanyang lalakbayin bago makarating sa pinakamataas na sugalan. Wala nang oras ang boss para maghintay, minarkahan na niya ang araw ng paglaya ni Yongseok sa kalendaryo, at maghahandang kumilos sa araw ng palabas ngayong taon. Sa araw na iyon, ang bilangguan ay maihigit sa 2 oras na libreng oras, sapat upang patayin niya si Yongseok. Nagpa siya ang boss na padaanin si Duhan sa maikling paraan, direktang makipag-ugnayan kay Yongseok. Dahil si Yongseok ay laging nagtatago sa klinika kamakailan, kaya inutusan ng boss ang tauhan na baliin ang bukong-bukong ni Duhan, pilitin siyang pumasok doon para magpagamot. Matapos mabendahan, nagsimulang magmanman si Duhan sa klinika. Naalala niya ang numero ng bilanggo ni Yongseok at pinuntahan ang kanyang selda. Akalain mong pagkapasok sa pinto at pagtingin ng ilang segundo, hinila na siya ng grupo ng mga tao sa harap ni Yongseok. Agad nakilala ni Yongseok na si Duhan ay baguhan sa selda ng boss. Agad na lumuhod si Duhan sa lupa. Nakiusap kay Yongseok na tanggapin siya bilang tauhan dahil gusto rin niyang kumita ng pera. Pagkarinig nito, biglang nagalit si Yongseok, dinurob ang plaster sa paa ni Duhan. Matapos masuri na hindi siya nagsisinungaling, umayag siyang makipaglaro ng isang laban. Kung manalo si Duhan, pag-iisipan niyang tanggapin ito. Ang larong ito ay hindi paramihan, kundi pabilisan kung sino ang unang makakahula ng baraha sa kanyang ulo. Ang taya ay ang katotohanan kung bakit napunta rito si Duhan. Habang nang hula, patuloy na sinusuri ni Yongseok si Duhan, tinatanong kung siya ba ay pinadala ng boss para patayin siya. Nahulaan na sana ni Duhan ang baraha sa ulo, ngunit naguluhan siya sa mga salita ni Yongseok. Dahil nagpakita ng kahinaan, agad na nagpang-abot at nag-away ang dalawa. Sa sandaling nagpapasya, nagpanggap na nahimatay si Duhan, saka nung hindi nakatingin si Yongseok, tinulak siya sa tubig at binuhay ang generator. Nang magising si Duhan, nagmamadaling pinagpalit siya ng gwardiya ng bagong damit preso, dahil sa katabing room ay may mahalagang panauhing dumalaw sa kanya. Ang dumating para makita si Duhan ay ang babaeng kasama sa lamesa sa sugalan sa templo noong araw na iyon. Ang pangalan niya ay Yujung, at tila kilala rin ng husto ang tungkol kay Chairman Kang at Chief Hong. Nangako si Yujung kay Duhan, anuman ang kailanganin niya, tutulungan siya nito. Naalala ni Duhan, noong araw sa sugalan sa templo, nahuli niya si Yujung na gumagamit ng ganda para akitin si Chairman Kang. Ninakaw ang cellphone nito para lagyan ng software. Hindi pa siya lubos na nagtitiwala kay Yujung. Ang pagkakakilanlan ng babaeng ito ay tiyak na hindi simple. Pagkabalik sa selda, tinanong siya ng boss tungkol sa mga nakita sa klinika. Ngunit sinabi lang ni Duhan na nakita niya si Yongseok habang naghahanap at pinahirapan siya nito. Hindi niya binanggit ang pagkikita nila ni Yujung. Nung paalis na, sinuhulan ni Duhan ang gwardiya. Ginamit ang sariling cellphone nito para tawagan si Yujung. Kailangan niya ang tulong nito para ihanda ang halaga ng pera at imbestigahan ang lalaki sa kabilang Bartolina. Gusto malaman ni Duhan kung siya nga ba talaga si Daigang. Napakahusay magtrabaho ni Yujung. Mabilis niyang nahanap ang taong nagturo kay Duhan na magsugal. Nang magkita, nalaman ni Duhan na hindi siya si Daigang, kundi isang tauhan na dating kasama at pinahirapan ni Yongseok. Ang taong ito ay tinatawag na propesor. Dumiretso si Duhan sa punto. Tinanong siya kung nasaan si Daigang. Alam nga ito ng propesor. Sinabing si Daigang ay nasa loob ng klinika. Ngunit ang lugar na iyon ay bawal ng pasukin. Binalak ni Duhan na gumamit ng suhol, pero sabi ng propesor pera ay hindi issue. Ang mahalaga ay dapat pumayag si Yongseok. Ito ay nagpahirap kay Duhan dahil sila ni Yongseok ay kamakailan lang nag-away. Ang muling pagkikita ay tiyak na buhay ang kapalit. Ngayon ang propesor na ang lumapit dahil may paraan para makapasok ng diretsyo sa panggitnang sugalan. Kadalasan, ang mga kawani ng bilangguan ay sumasali sa sugal sa lugar na ito. Nagbibigay sila ng pera sa bilanggo bilang mga taga-suporta upang ang bilanggo ang maglaro para sa kanila upang kumita. Maaaring humanap si Duhan ng malakas na masasandalan. Sa bilanggoang ito, ang tanging makakaipit kay Yongseok ay ang warden. Bukod sa warden, ang pinakamalakas na tao ay ang security guard. Sa puntong ito, inilabas na rin ng propesor ang kanyang tunay na pakay. Mayroon siyang konting ugnayan sa security guard at handang maging tulay para kay Duhan. Kailangan lang siyang bayaran ng malaking halaga bilang kapalit. Dahil si Yujung naman ang magbabayad, agad na pumayag si Duhan.
Sa isang pagkakataon sa labas, lihim na nagkasundo si Dohan at ang security guard. Handang ibigay ang lahat ng kita mula sa pagsusugal, basta maging taga-suporta niya ang security guard. Sa wakas ay nakaakyat na si Dohan sa panggitnang sugalan. Sa lamesa ay ang mga dating kilala, si Kulot at ang monghe, akalain mong sa gitna. Sumali rin si Yong Seok bilang tagapamahagi ng baraha. Ang monghe at si Kulot, ang magkapare sa pandaraya, ay hindi pa rin nagbabago ang ugali. Gumagawa ng ingay. Galit na binalaan siya ni Kulot, kapag nag-ingay pa ay puputulin ang kanyang kamay. Pero ngayon, tila gustong kampihan ni Yong Seok si Dohan, humawak din ng chips para paglaruan. Pagkakita rito, agad na nanahimik si Kulot. Sa sandaling ito, napansin ni Dohan ang galaw ng pagtulak ng chips ni Yong Seok at biglang naalala ang mga senyas ng pandaraya na itinuro ng propesor. Sa mundong ito, ang kulay ng mga chips ay kumakatawan sa iba't ibang simbolo ng baraha at bawat kilos ng pagtulak ng chips ay may malalim na kahulugan. Natuklasan ng batas ng pandaraya ni Kulot at ng monghe, ngunit ang paalala niya ay nagdulot kay Dohan ng matinding pagkalito. Sa totoo lang, sa masamang ugnayan ng dalawa, walang dahilan si Yong Seok para tulungan siya. Dumating ang huling laban, matapos itaya ng monghe ang lahat, pinilit niya si Dohan na itaya rin ang lahat. Nang buksan ang baraha, ang tago ng monghe ay tama nga sa senyas ni Yong Seok, ngunit ang labang ito ay maihuling bunot pa. Kung makabunot ang monghe ng alas, ay kaya niyang baliktarin ang sitwasyon at talunin si Dohan. Tinanggap ng monghe ang baraha mula kay Yong Seok, matapos dahan-dahang silipin ang kanto. Masaya siyang sumigaw na siya ay nanalo na. Akalain mong ang tawa ay hindi tumagal ang 3 segundo. Pagbaligtad ng baraha ay hindi pala alas na pambaligtad, kundi isang dos lang. Nanalo si Dohan, ngunit hindi siya magawang matuwa. Hindi niya alam kung bakit siya tinulungan ni Yong Seok at kung sa likod ba nito ay may nakatagong mas malaking bitag. Ang mga pag-aalalang ito ay nagdulot kay Dohan ng hirap sa pagtulog at lahat ng kanyang kilos ay binabantayan ng boss. Kinabukasan, sa araw ng pagkuha ng gamot sa klinika, muling pinuntahan ni Dohan si Yong Seok. Tinanong kung bakit siya tinulungan nito. Tahasang inamin ni Yong Seok na sa katunayan ay matagal na niyang pinagmamasdan si Dohan. Maging ang pagpabugbog sa kanya sa talyer o ang pagtuturo ng propesor sa kanya sa Bartolina, lahat ay script na binuo ni Yong Seok upang mapalapit kay Dohan ng mas madali. Ipinaliwanag ni Yong Seok na pinili niya si Dohan dahil siya ay matalino at may paninindigan. Pagkalabas ng preso, balak ni Yong Seok na sakupin ang mundo ng sugal sa Korea nang may layuning napakalaki at hindi niya ito kayang gawin ng mag-isa. Kinumbinsi ni Yong Seok si Dohan na ngayon ay hindi na siya isang judicial apprentice, kundi isang taong may record na sa krimen. Paglabas ng preso ay mahihirapan siyang iwasan ang pangmamaliit ng mga tao. Kung gayon, mas mabuti pang makipagtulungan kay Yong Seok. Huwag sayangin ang kanyang talino. Sa harap ng alok ni Yong Seok, masayang pumayag si Dohan. Mabilis siyang umalis sa selda ng boss. Lumipat sa isang sariling kwarto sa klinika para sa mga pasyente. Upang makuha ang kwartong ito, isinakripisyo ni Yong Seok ang hindi kakaunting sosyo at binigyan si Dohan ng isang malaking regalo. Iyon ay si Daigang na kanyang hinahanap. Si Daigang ay nakakulong sa isang silid sa pinakasulok, mukhang tuluyan nang nawala sa sarili. Nakaupo lang sa wheelchair at naglalaway. Tinanong ni Yong Seok si Dohan kung bakit niya ito hinahanap. Alam ni Dohan na hindi niya pwedeng sabihin ang kanyang sikreto bilang espiya. Sumagot siya na may utang sa kanya si Daigang, ngunit ang mukha ni Yong Seok ay puno ng duda. Tila hindi naniniwala sa dahilang ito, gusto ni Dohan na makita ang mga gamit ni Daigang. Sinabi ni Yong Seok na wala siyang anumang bagay na mahalaga. Mayroon lang isang XD na tila may kaunting halaga. Hindi pa nakakapagtanong si Dohan, nagmadali nang umalis si Yong Seok para maghandang pumunta sa bulwagan para manood ng pelikula. Ngayong araw ang nakatakdang paglaban ng boss kay Yong Seok. Pinatawag niya si Dohan, sa labas ay para pabayaran ang malaking utang sa sugal. Ngunit ang totoo ay binigyan siya ng kutsilyo para mamaya ay sabay na itumba si Yong Seok. Nang bumalik si Dohan sa silid sinehan, nabalitaan din ni Yong Seok na hinahanap ng boss si Dohan para manggulo. Bumulong siya sa kanyang tauhan, saka sinama si Dohan sa silid ng boss. Ang boss at ang kanyang mga tauhan ay handa na, bawat isa ay may kutsilyo, tila determinado ng kunin ang buhay ni Yong Seok. Sa pagkakataong ito, inilabas din ni Dohan ang maliit na kutsilyo sa bulsa, ngunit binali niya ito agad. Lumalabas na sa daan pabalik mula sa boss patungo sa silid sinehan, ang bilanggong pipi at bingi na tinulungan niya noon ay nagbigay alam kay Dohan na ang tunay na plano ng boss ay patayin pareho sina Yong Seok at Dohan. Ang totoo ay hindi nagtitiwala ang boss kay Dohan kaya nagpamanman siya sa kalagayan nito at nalaman na nagsinungaling si Dohan tungkol sa maayos na pagsasama nila ni Yong Seok. Dahil dito, nagbalak din ang boss na patayin si Dohan matapos mabunyag ang kanyang plano. Hindi na nag-isip pa ng malalim ang boss, pinangunahan ang kanyang mga tao sa isang magulong labanan. Sa loob ng silid sinehan, nang makita ng mga tauhan ni Yong Seok na oras na, agad na isinama ang mga tao para hanapin si Dung SFC pero sa gitna ng daan ay hinarang ng bantay bilangguan. Si Dung SFC at Dohan ay humarap sa maraming tauhan, walang armas na lumaban ng matindi. Gayunpaman, ang leader ay hindi pa rin nakuha ang kanyang layunin. Si Dung SFC ay may napakalakas na instinto para mabuhay. Siya at si Dohan ay maagang nagsuot ng makapal na proteksyong damit sa loob. Sa oras na ito, ang opisyal ng seguridad ay may kasamang mga taong sumugod. Sinupil ang leader at ang kanyang mga tauhan. Dahil bago pumunta rito, pinuntahan din siya ni Dohan, ginamit ang interes para kapalit ng proteksyon.
Ang nagsuhol sa gwardiya upang harangan ang saklolo ng mga tauhan ni Yong Seok ay ang propesor mismo. Bago yon, ang nagsumbong sa boss na kumampi na si Do-han kay Yong Seok ay siya rin. Nakita ng propesor na espesyal ang trato ni Yong Seok kay Do-han. Natakot na maapektuhan ang kanyang interes, kaya gumamit ng ibang kamay para pumatay upang ubusin ng boss ang dalawa. Ngunit hindi inakala ng propesor na ang perang sinuhol niya sa gwardiya ay kasindami ng perang binigay sa security guard. Ito ay nagdulot ng galit sa security guard. Sa mundong interes ang nangunguna gaya ng bilangguang ito, ang propesor ay gumawa ng isang malaking bawal. Lihim na pinayagan ng security guard si Yong Seok na tapusin ang lahat ng tao. Kahit pumatay ng tao, basta't maayos ang pagliligpit, hindi siya makikialam. Habang masayang pinapanood ni Yong Seok ang pagpapahirap sa boss, tumawag ang warden, sinabing huwag nang palakihin ang gulo. Ang boss ay nakaligtas ang buhay at nakulong sa Bartolina. Noong araw na iyon, muling dinalaw ni Yojung si Do-han, dala ang resulta ng investigasyon tungkol sa pagkamatay ng lola. Ito ay dokumentong lihim na ibinigay kay Yojung ng isang babaeng pulis na kasama sa kaso. Naniniwala ang pulis na ito na ang pagkamatay ng lola ay isang pagpatay. Bagamat ang sanhi ng pagkamatay ng lola ay pinsala sa bungo dahil sa pagkahulog mula sa mataas, ngunit sa mukha at likod ng kanyang ulo ay may mga pasa at durog na buto dahil sa bugbog. Ang mas kakaiba pa rito, ang pulis na may hawak ng kasong katatapos lang imbestigahan ay nag-leave. Hindi nagtagal ay natagpo ang pumanaw na sa bahay. Hindi nagulat si Do-han, mula pa noong burol ng lola niya, alam na niyang ang maisala sa likod nito ay si Jason. Siya mismo ang nag-udyok na pumatay, wala lang siyang ebidensya. Dahil nakitang patuloy siyang tinutulungan ni Dudong at interesado pa sa pagkamatay ng lola niya, gustong malaman ni Do-han ang layunin nito. Sumagot si Dudong, paghihiganti, kailangan niyang personal na sirain ang isang tao para siya ay masiyahan. Para sa paghihiganting ito, naghanda si Dudong ng 20 taon. Gusto niyang sumama si Do-han sa kanya, maging kutsilyong pumatay para sa kanya. Ang kaaway ni Yojung ay si Chief John, ngunit si Chief John ay isang tuso at mapanlin lang na soro. Sa ngayon ay hindi pa sapat ang lakas ni Yojung para harapin siya ng direkta. Gayunpaman, kasalukuyan siyang may plano para mahuli ang pumatay sa lola niya. Para magawa iyon, ang dapat gawin ni Do-han ay lubos na hawakan ang kontrol sa bilangguang ito. Sa ibang pangyayari, matapos umalis ng propesor, si Do-han na lang ang tanging malapit kay Yong Seok bilang pangunahing kanang kamay. Siyempre, dapat din siyang may kaunting galing. Para sanayin ang kakayahan ni Do-han sa pakikipaglaban, si Yong Seok mismo ang nagtulak sa kanya sa selda ni Kulot. Pinilit siyang mag-isang lumaban sa marami para patalasin ang kanyang husay. Siyempre, hindi kinaya ni Do-han ang bugbog ng grupo. Nabugbog siya sa buong katawan. Kasunod nito, dinala ni Yong Seok si Do-han para makita ang isang bilanggo na pipi at bingi na si Teacher Nam. Lumalabas na siya ay isa ring aktor na inayos ni Yong Seok. Ang totoo ay hindi siya pipi o bingi kundi isang bihasang mandaraya sa sugal na may mataas na teknis. Si Teacher Nam ang magtuturo kay Do-han ng mga sikreto sa pandaraya sa lamesa ng sugal. Noon, nagsusugal si Do-han base lamang sa masusing pagmamasid at lohika at wala talagang kasanayan sa kamay. Nagpakitang gilas agad si Teacher Nam sa harap ni Do-han. Sa isang saglit lang ay nagtago ng baraha sa palad ng hindi napapansin ng kahit na sino. Hindi napansin ni Do-han ang anuman. Pagkatapos, nagpakahirap si Do-han sa pagtatago ng baraha pero walang kinalabasan. Sa harap ng maliksing kamay ni Teacher Nam, ang mga kamay ni Do-han ay tila paa sa kakulangan ng liksi. Nagbuntong hininga si Teacher Nam, wala talagang talino si Do-han para maging mandaraya sa sugal, ngunit hindi sumuko si Yong Seok. Dahil barado na rito, nagpa siya ang lalaki na lumipat sa susunod na bahagi ng pagsasanay. Sa pagkakataong ito, ang aktwal na pagsasanay ay naganap mismo sa harapang sugalan. Nagsuot ng Amerikana si Do-han pero tagasilbi lang siya ng tsaa at tubig sa sugalan, paminsan-minsan ay binibigyan ng mga chip bilang tip ng mga panauhin. Sa harapang sugalan ay hindi lamang pera ang umiikot kundi pati na rin ang lahat ng uri ng kasulatan ng utang na nakasanla ang mga titulo ng lupa. Mga lamang loob, tiwala si Yong Seok kay Do-han kaya pinakita niya ang lahat. Ngunit, ang mga bagay na ito ay labag sa batas. Ang mga tauhan kasama na si Teacher Nam ay may kaunting pag-aalala. Sa tingin nila ay hindi dapat ibinunyag ni Yong Seok ang lahat ng sikreto ng sugalan kay Do-han ng ganoon. Pagkalipas ng ilang araw, muling dinalaw ni Yojung si Do-han, ang mukha niya ay puno ng sugat. Malinaw na hindi naging madali ang proseso ng investigasyon, mabuti na lang at nagbunga ang kanyang pagsisikap. Nakakuha si Yojung ng isang video kung saan nakarecord ang eksena ng piskal na buhat ang bangkay ng lola saka itinapon sa isang tumpok ng tuyong damo na walang tao. Napahawak sa ulo si Do-han sa sakit, hindi akalain na ang piskal ay isa rin sa mga masasamang taong pumatay sa kanyang lola. Sa huli, matapos pumanaw ang dekano na si No, siya ang tanging pumanig sa kanya. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, sinabi ni Do-han ang lahat ng plano niya bilang espiya. Inakala niya na si Daigang ang dayami na magliligtas sa kanya, ibibigay lang siya sa piskal ay maaari nang simulan ang investigasyon kay Minister Hong upang matulungan siyang maibalik ang kanyang pagkakakilanlan at makabalik sa normal na buhay. Ngunit ngayon ay tila ang piskal ay matagal nang naging tao ni Minister Hong. Sinabihan ni Do-han si Yojung na imbestigahan muna ang pulis na namatay. Marahil ay alam niyang nasa panganib siya, ay humingi siya ng tulong sa iba bago mamatay. Tungkol naman sa piskal, nais ni Do-han na personal itong suriin. Ginamit niya ang dahilang nahanap na si Daigang para papuntahin ang piskal sa preso. Sa pag-uusap, paulit-ulit na nagtanong si Do-han kung matapos ang misyon, maibabalik ba ang kanyang pagkakakilanlan. Ang piskal ay hindi nag-atubili, nangako ng matibay na siguradong hahayaan si Do-han na bumalik sa normal na buhay. Gayunpaman, nakita ni Do-han ang mga senyales ng pagsisinungaling mula sa kanya. Sinabi
Sinabi ni Yujong, matapos mamatay ni Diano, ang piskal sa halip ay na-promote pa, nalipat sa Central Prosecution. Siguradong mayroong naganap na palitan. Binanggit ni Duhan ang oras kung kailan itinapon ng piskal ang bangkay ng lola. Hinuha na siya ay tinakot ni Chief John. Sunod-sunod na pinatay si Diano at ang lola niya. Matapos ang lahat, hindi lang siya nakatakas ng malinis, kundi nakakuha pa ng utos na malipat sa Central Prosecution. Sa harap ng pagtatanong ni Duhan, hindi nagpaliwanag ang piskal. Sa halip ay binalaan siya na huwag kalimutan na siya lang ang tanging makakapaglabas kay Duhan sa preso. Nang paalis na ang piskal, biglang sumugod si Duhan. Habang tinitingnan ang naghihingalong piskal, kalmado lang si Duhan. Lumalabas na lahat ng nangyari ay imahinasyon lang niya. Binabalaan pa rin ng piskal si Duhan na huwag lalampas sa hangganan, pagkatapos ay tumayo na para umalis. Mabilis na tumayo si Duhan, mahigpit ang hawak sa matulis na sipit pero hindi nangahas na sumugod gaya sa imahinasyon. Nanginginig na tinanong ang piskal, ang video na iyon ay ano ba talaga ang ibig sabihin? 3 buwan na ang nakalipas, nakatanggap ang piskal ng kakaibang mensahe na may gift coordinates. Sinundan niya ang address at nahanap ang lola ni Duhan na himatay sa tumpok ng tuyong damo. Agad binuhat ng piskal ang lola at umalis doon. Iyon ang katotohanan ng kwento. Hindi rin alam ng piskal kung sino ang kumuha ng video, ngunit ang layunin ng taong iyon ay upang pag-awayin sila ni Duhan. Tahimik na nag-isip si Duhan, kung para sa piskal, ang kumuha ng video ay may mas malalim pang layunin. Bago mahanap ang taong ito, kailangan pa rin niya ang tulong ng piskal. Agad na itinapon ni Duhan ang sipit, nagkunwaring nagdurusa, umiiyak na ang buhay sa preso ay masyadong mahirap kaya panandalian siyang nawala sa sarili at nagduda sa piskal. May halong lungkot na niyakap ng piskal si Duhan, nangakong gagawa ng paraan para mailabas siya sa preso. Gayunpaman, ang mukha ni Duhan ay naging malamig, sa sandaling ito, hindi na siya naniniwala sa kahit sino. Bumalik ang oras sa 5 araw na nakalipas, kakasimula pa lang ni Duhan ang espesyal na pagsasanay ni Yongseok. Bigla siyang inihagi sa selda ni Kulot para pagtulungang bugbugin, ngunit pansamantala ay kaya lang niyang magpaubaya. Tiningnan ni Yongseok si Duhan na puno ng sugat ang mukha, hindi matiis ang loob, kaya siya na mismo ang nagpahid ng gamot dito. Sa pagkakataong iyon, nakiusap si Yongseok kay Duhan. Nagdududa siya na ang bilanggong pipi at bingi na si Teacher Nam ay nagnanakaw ng kanyang pera at inutusan si Duhan na hanapin ang itim na kwaderno na naglalaman ng kanyang mga lihim. Habang nangyayari iyon, sinimulan na ni Yujong ang pag-imbestiga sa pagkamatay ng pulis. Mula sa kwento ng asawa nito, nalaman niya na bago mamatay, ang pulis ay bumili ng isang cellphone at isang kamera. Agad na nagpunta si Yujong at ang kasamang babaeng pulis sa tindahan ng kamera. Ngunit sa kasamaang palad, kahapon lang ay may nakabili na nito. Sa simula, ayaw magbigay ng impormasyon ng may-ari ng tindahan hanggang sa ginamit ni Yujong ang kanyang malawak na koneksyon upang makuha ang impormasyon ng bumili. Bago pumasok sa silid ng karaoke kung nasaan ang bumili, nanatiling kausap sa telepono ni Yujong ang kasamang babaeng pulis. Sinabihan itong bantayan ang sitwasyon. Kung may panganib ay sumugod agad. Pagkapasok sa pinto, nakita agad ni Yujong ang kamera. Nang kukunin na niya ito, isang lalaking nakaitim at nakamaskara ang biglang sumugod at inatake siya. Sa sandaling ito, sumugod din ang babaeng pulis, nakipaglaban sa lalaking nakaitim. Sa huli, napaalis din nila ito. Palaging inaalala ni Duhan ang misyong ibinigay ni Yujong. Maingat niyang pinagmamasdan ang bawat kilos ni Teacher Nam. Napansin niya na palagi itong sumasabay sa oras ng pagkain ng mga tauhan para magdala ng mga binasang pahayagan sa opisina. Tinulaan ni Duhan na ito ay paraan para manlinlang at ang tunay na layunin ay marahil para itago ang mga talaan. Noong araw na iyon, sinamantala ni Duhan ang pagkakataon habang walang tao sa opisina para pumasok, sakaling naghahanap siya sa lalagyan ng libro nang pumasok si Teacher Nam. Ang puso ni Duhan ay tila tatalon na sa kanyang lalamunan, ngunit madali siyang pinagbigyan ni Teacher Nam. Nang makaalis na si Duhan, kinuha niya ang totoong kwaderno at sinimulang sirain ito. Malinaw, napansin niya na ang mga kakaibang kilos ni Duhan ay para imbestigahan siya. Pagbalik sa selda, mabilis na nakatulog si Duhan. Nanaginip siya na maraming tao ang nagbalot ng foil sa kanyang ulo, dahilan para halos malunod siya. Biglang nagising si Duhan, dali-dali siyang tumingin sa salamin para suriin ang mga sugat sa katawan. Ang panaginip na iyon ay tila totoo kaya nagsimulang mag-alinlangan si Duhan kung panaginip nga lang ba iyon. Noong araw na iyon, dinalaw ni Yujong si Duhan. Pagkalabas niya sa selda, nakasalubong niya ang mga tauhan ni Teacher Nam sa sugalan. Ang mga mukha nila ay may makahulugang ngiti na nagdulot ng pangangatog kay Duhan. Biglang naalala ni Duhan ang eksena ng pagpapahirap sa panaginip at na-realize na hindi iyon panaginip lang. Talagang ginalaw siya ni Teacher Nam. Sa pagkikita na ito, ibinigay ni Yujong kay Duhan ang video mula sa kamera ng pulis kung saan naroon ang imahe ng piskal na buhat ang bangkay ng lola. Pagkatapos ng pagbisita, muling pumunta si Duhan sa pwesto ni Teacher Nam para mag-aral. Naglabas si Teacher Nam ng isang baso ng kakaibang likido at pinainom kay Duhan. Pagkatapos uminom, tumalikod agad siya nang walang sinasabi. Tinanong ni Duhan si Teacher Nam kung bakit galit na galit ito sa kanya. Sumagot si Duhan na iyon ay kanyang kasosyo sa negosyo. Umisi lang ng palya si Teacher Nam. Sa sandaling ito, nakaramdam si Duhan ng pagkahilo. Tiningnan niya ang baso ng tubig na nainom at napagtantong nilason siya ni Teacher Nam. Sinubukan ni Duhan gamitin ang natitirang malay, dahan-dahang gumapang sa pinto para humingi ng saklolo. Ngunit pagkabukas pa lang niya ng pinto, ay hinarang na siya ng mahigpit ni Teacher Nam. Sa gilid ng kanyang mata, naramdaman ni Duhan na itinaas ni Teacher Nam ang paa at
tinadyakan ng malakas ang kanyang ulo. Hindi nagtagal, isang gwardiya ang nagpasan kay Duhan na malubhang sugatan patungo sa klinika. Kuminto sa pagtibok ang kanyang puso sa isang sandali, napakadelikado ng sitwasyon. Ang mas nakakapanghina ng loob ay, matapos mailigtas si Duhan, si Teacher Nam ay kalmadong nakaupo lang sa kanyang tabi. Sa mahinahong tono ay sinabi niyang hindi niya hahayaang mamatay si Duhan ng ganoon kadali. Pinayuhan niya si Duhan na bumalik sa lugar na kanyang pinagmulan. Dahil ang lugar na ito ay hindi para sa kanya, hating gabi, nagising si Duhan sa kama ng ospital. Ginamit niya ang telepono sa opisina para tawagan ang piskal. Ibinalita na nahanap na niya ang video. Gayunpaman, ito ay isang dahilan lamang. Gusto ni Duhan na tawagin ang piskal upang itanong ng direkta ang tungkol sa kanyang kinalaman sa pagkamatay ng lola. Ngunit pagkababa pa lang ng tawag, pumasok si Teacher Nam at pinindot ang redial. Ngunit ang numerong iyon ay walang sumasagot. Lumabas na natuklasan ni Duhan na nakatayo si Teacher Nam sa labas ng pinto sa pamamagitan ng screen ng kagamitang medikal sa tabi ng kama. Pagkatapos ng tawag, mabilis siyang nagpindot ng ibang numero para mag-iwan ng peking numero. Pinilit tanungin ni Teacher Nam si Duhan kung sino ang tinawagan, ngunit tumanggi siyang magsalita. Mabilis na dumating ang piskal sa kulungan. Sa daan, nagdahilan si Duhan na kailangang palitan ang benda sa noo para makapunta sa klinika. Hindi inaasahan, naghihintay na roon si Teacher Nam. Hawak niya ang tiyan sa isang kamay at recorder, sa isa pa sabay tanong kay Duhan kung alin ang kailangan niya. Bumalik ang oras sa kasalukuyan, habang pinapakinggan ang piskal na naglilinis ng sariling pangalan. Nagpasya si Duhan na pansamantalang huwag makipag-alitan sa kanya. Ang pagpapanatili sa piskal ay may pakinabang pa para sa kanya. Ngayon din ang araw ng pagpunta ni Chairman Jiang sa kulungan, dumaan din siya para makita si Jun Seok. Nakarinig din ang warden ng balita na noong nakaraan, mukhang may hidwaan sina Jun Seok at Chairman Jiang. Paulit-ulit na pinaalalahanan ng warden si Jun Seok na ngayong araw ay hindi dapat magalit o gumawa ng gulo, kailangang maging mahinahon at magtiis para makalampas. Pagkatapos nito, pumasok na si Chairman Jiang sa opisina ng warden. Dumating siya ng may matinding galit, pagkakita pa lang ay binanggit na ang tungkol sa pagpapainom ng warden ng disinfectant kay Tigang. Pagkatapos ay inagaw ang kasino sa loob ng tanguan na kanyang itinayo. Ang lugar na ito ay dati nang minahan ng ginto ni Chairman Jiang, ngunit dahil lang sa isang baso ng disinfectant ay naglaho itong parang usok. Ngayong sandali, nakita ni Chairman Jiang si Jun Seok, bigla niyang binago ang paksa. Ikinuwento ang tungkol sa panahon ng Joseon na may isang taong lubos na minahal ng hari, ang katayuan ay mas mataas pa sa punong ministro. Ang taong ito ay mukhang napakamakapangyarihan sa araw-araw, ngunit sa katotohanan ay isa lamang siyang inuko. Nagitnit ang mga ngipin ni Jun Seok, alam niyang ang kwento ni Chairman Jiang ay para mang-uyam sa kanya, na kahit maghari-harian man si Jun sa loob ng kulungan ay huwag kalimutan ang katotohanan noong una na mismong kamay ni Chairman Jiang ang nag-apon sa kanya. Pinilit tumawa ni Jun Seok, gumamit ng mga salitang pang-asar pabalik kay Chairman Jiang, ngunit ang mga kamay na nakatago sa likod ay parang gustong kumamot ng matindi sa sariling laman. Sa kabilang banda, patuloy na nag-imbestiga si Jun Seok kasama ang babaeng kasamahang pulis tungkol kay Pulis Gon. Natuklasan nilang mayroon siyang teleponong nakarehistro sa pangalan ng asawa at ang huling lokasyon ng tawag ay sa isang inuupahang bahay. Nagsimulang maghalughog ng mga gamit sa loob ng bahay sina Jun Seok at ang babaeng pulis. Nakakita sila ng maraming bakas ng isang bata. Sa bulsa ng isang damit na nakasampay, nakakita rin sila ng kopo ng isang restoran. Pinuntahan ni Jun Seok ang restorang ito at nahanap ang isang batang lalaki. Hawak ng bata ang mismong teleponong iyon. Tinanong ni Jun Seok ang bata kung kilala niya ang lola, ngunit ang bata ay napaka-alerto. Sinamantala ang pagkakataong mag-care para tumakas mula sa restoran. Pagkatapos ng pagbisita, habang pabalik, iniisip din ng piskal kung sino ang kumuha ng video na iyon. Simula nang makatanggap ng mensahe na nagdala sa kanya sa kinaroroonan ng lola ni Johan, sinimulan na niyang imbestigahan ang numerong ito. Sinundan ng mga bakas, nakahanap siya ng ibang numerong madalas makipag-ugnayan sa numerong nagpadala ng mensahe. Sinadyang pumunta ng piskal sa opisina ni Chief Jun at tinawagan ang ikalawang numero. Gaya ng inaasahan, natuklasan niyang pagmamay-ari ito ni Chief Jun sa puntong ito. Napakalinaw na ng katotohanan, si Chief Jun mismo ang nag-utos sa taong kumuha ng video na ito para pag-awayin sila ni Johan. Ang susunod na gagawin ay dapat mabilis na mahanap ang taong direktang kumuha ng video. Noong gabing iyon, tumawag si Johan kay Dudong, sa paniniwalang ang kumuha ng video ay posibleng ang tunay na pumatay sa lola. Hindi kinumpirma o itinanggi ni Dudong ang bagay na ito, ngunit binanggit niya ang isa pang bakas, ito ay ang batang lalaki sa restoran. Ang pulis na si Gon ay umupa ng ibang kwarto para itago ang batang ito at mukhang kilala rin ng bata ang lola. Ang bata ay maaaring ang susi para mahanap ang mamatay tao. Matapos bumalik ni Johan sa selda, hiniling ni Teacher Nam na ibigay niya ang recorder sa harap mismo ni Jun Seok. Lumabas na bago makipagkita sa piskal, ibinigay ni Teacher Nam kay Johan ang tiyan at recorder at iniutos na i-record ang usapan nila ng piskal. Ngunit nang suriin ni Jun Seok, walang kahit anong recording sa loob dahil hindi nagpapasailalim si Johan sa kanyang kontrol. Sa wakas ay nagpakita na ng baraha si Teacher Nam kay Jun Seok. Naniniwala siyang masyadong kahinahinala si Johan at hindi na dapat panatilihin, kaya nahihirapan din si Jun Seok. Ngunit sa sandaling ito ay hindi pa niya nakukuha ang itim na kwaderno ni Teacher Nam, kaya hindi pa siya pwedeng ganap na kumalaban sa kanya. Napilitan siyang sumunod sa gusto ni Teacher Nam na patawan ng kamatayan
namatayan si Johan. Sa ilalim ng panggigipit ni Teacher Nam, napilitan si Jun Seok na hulihin si Johan. Ngunit alam niyang kailangan niyang protektahan si Johan dahil nangako si Jun Seok kay Chairman Giang na pagkatapos ng isang buwan ay magkakaroon ng isang labanang 2 laban sa 2 at ang kanyang dapat nakasama ay si Johan. Pagkatapos ng paimbabaw na pagpapahirap, pinakawala ni Jun Seok si Johan para bayaran ang utang na loob sa pagliligtas ng buhay. Kailangan ni Jun Seok ang tulong ni Johan sa isang bagay. May dala ring matinding galit si Jun Seok na hindi higit sa galit ni Johan. Iyon ay ang patayin ang mga taong nagtulak sa kanya sa kulungan. May 3 linggo na lang bago ang pakikipagkita kay Chairman Giang. Naghanda si Jun Seok na personal na sanayin si Johan sa mga pandaraya sa sugal. Hindi mababaw si Jun Seok tulad ni Teacher Nam. Itinuro niya kay Johan ang maraming kasanayan at binigyan pa siya ng lakas ng loob. Kasabay ng likas na talino ni Johan, sa loob lang ng ilang maikling araw ay mabilis siyang umunlad. Hindi napigilan ni Johan na itanong kung gaano katagal natutunan ni Jun Seok ang mga taktikang ito. Sagot ni Jun Seok ay mga 2 oras lang. Gayunpaman, ang isang magaling na tulad ni Jun Seok noon ay natalo pa rin sa kamay ni Chairman Giang sa sugalan. Noong panahong iyon, si Jun Seok ay tauhan pa lamang sa kasino ni Chairman Giang. Silang dalawa ay madalas magtulungan sa pandaraya para manalo ng pera mula sa ibang mga bigatin. Subalit, lalong lumaki ang ambisyon ni Jun Seok. Ayaw na niyang magpatuloy sa pagsunod kay Chairman Giang. Sa isang laro, hindi nakipagtulungan si Jun Seok kay Chairman Giang na naging sanhi ng pagkatalo ng lahat ng pusta nito. Iyon din ang opisyal na pahayag ng kanilang paghihiwalay. Pagkatapos, silang dalawa ay sumali sa isang pustahan na may kasunduan na ang matatalo ay kailangang iwan ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa sugal sa siwi. Ang pagiging mayabang ni Jun Seok ay nagpaalab sa galit ni Chairman Giang. Ngunit napatunayan ng katotohanan, ang Jun Seok ng taong iyon ay talagang masyadong bata at pabigla-bigla. Wala siyang malakas na baraha sa kamay, gusto lang niyang gumamit ng psikolohiya para takutin si Chairman Giang na umatras. Sa kasamaang palad ang taktika ay hilaw pa. Nabasa ito ni Chairman Giang, natalo siya sa laro. Ang naging kabayaran ay si Chairman Giang mismo ang nag-apon kay Jun Seok na naging sanhi ng kanyang habang-buhay na kahihiyan. Matapos malaman ang nakaraan ni Jun Seok, lalong nagsikap si Duhan na magsanay ng mga taktika sa pandaraya sa sugal. Sa wakas, kinilala na siya ni Jun Seok at opisyal na nakapagtapos. Sa huli, dumating na ang araw ng itinakdang pustahan. Dumating si Chairman Giang ng may matinding aura, kasunod ang isang buong pangkat ng mga abogado. Kapag siya ang nanalo, agad nilang kukunin ang kasino sa loob ng kulungan. Nagsimula ang laro, si Chairman Giang at ang kanyang babaeng kasama ay umupo sa mesa. Nagkasundo si Jun Seok at Duhan sa mga hudyat na gagamitin para sa palitan. Pinaalalahanan ni Jun Seok si Duhan na huwag tumaya ng malaki, subukang kumilos ng maingat gaya ng isang baguhan. Sa gayon, mapapansin ni Chairman Giang ang pagkalito ni Duhan. Iisiping siya ay isang hilaw na baguhan at luluwag ang pagbabantay. Nagpatuloy ang laro ng ilang ikot, bigla, nagbago ang mukha ni Duhan. Nagpalitan sila ng tingin ni Jun Seok. Ito na ang sandali, magsisimula na silang gawin ang inihandang palabas. Turn na ni Duhan na magbalasa, ngunit sinadya niyang gawin itong napakalampa. Matigas ang kilos, isang tingin pa lang ay alam nang nagtatago ng baraha. Ang pandarayang puno ng butas na ito ay hindi makakalampas sa mata ni Chairman Giang. Agad niyang hinablot ang kamay ni Duhan. Ang kilos na ito ay ikinagulat ng lahat ng mga tao sa paligid. Ngunit sa sandaling iyon, si Jun Seok naman ang banta sa babaeng kasama ni Chairman Giang. Inutusan siyang ilabas ang barahang nakatago sa kanyang manggas. Wala siyang nagawa kundi ilabas ang baraha. Sa pagkakataong ito ay alam na ng lahat na nandaya si Chairman Giang at ang kanyang kasama. Habang ang mga kamay naman ni Duhan ay malinis na malinis. Napagtanto ni Chairman Giang na nagpanggap lang palang baguhan si Duhan sa buong oras. Iyon ay para sadyang gumawa ng isang pandarayang puno ng butas. Ang layunin ay para mag-focus lang si Chairman Giang sa paghahanap ng pagkakataong mahuli siya. At hindi napansing binabantayan din ni Jun Seok ang bawat kilos ng babaeng kasama na iyon. Ang kondisyon ni Jun Seok ay pilitin siyang pumirma sa kasunduan na isuko ang kasino sa loob ng kulungan at pakakawalan niya ang babaeng kasama. Kahit sobrang inis, walang nagawa si Chairman Giang kundi sumunod at lumabas ng kulungan ng may kahihiyan. Pagkatapos nyon, ipinaliwanag ni Jun Seok kay Duhan na ginamit lang niya itong pain. Sa simula pa lang, ang pakay niya ay huliin ang pandaraya ng babaeng kasama. Sa ganoon ay mababantaan niya si Chairman Giang habang hindi nasisira ang imahe ni Duhan bilang isang baguhan. Paglabas ni Duhan sa kulungan, magagamit pa rin niya ang pagkataong ito para makipagsugal kasama si Jun Seok para tulungan itong isagawa ang plano sa paghihiganti. Kahit na isahan sa loob ng mahabang panahon ay hindi nagalit si Duhan, sa halip ay naramdaman pa niyang ito ay isang napakagandang plano. Sa susunod ay magpapatuloy silang magtulungan ng ganoon, sa isang iglap ay isang buwan na ang lumipas. Noong araw na iyon ay nagising si Duhan, natuklasang ang selda ni Jun Seok ay wala ng laman. Lumabas na ngayon ang araw ng kanyang paglaya. Nakita ni Duhan sa pasimano ng bintana ang isang pulang palamuti. Iyon ay ang bagay na iniwan ni Jun Seok para sa kanya. Sa kabilang banda, patuloy na nag-imbestiga si Dudong sa ugnayan ng bata at ni Pulis Gon. Napagtanto ni Dudong na malaki ang posibilidad na ang bata ang saksi sa kaso ng lola. Matapos umalis ni Jun Seok, sabik na si Teacher Nam na maging pinuno. Dahil dito, pinagsikapan niyang ipapatay si Duhan. Hindi nag-atubiling gumamit ng mas mataas na bahagi ng kita
para suhulan ang chief security at warden upang makuha ang lahat sa kanyang panig. Matapos ang mahabang paghahanap, sa wakas ay nakita ni Teacher Nam si Do-han sa essay room. Alam ni Do-han na laging duda sa kanya si Teacher Nam. Tinanong niya kung kapag inamin ba niya ang kanyang sikreto, tatanggapin ba siya ni Teacher Nam. Agad dumawa si Teacher Nam at sumagot na hindi maaari. Gayunpaman, nang marinig si Do-han na umaming siya ay isang espiya, nagulat siya at hindi nakapagsalita. Para masiguro, bumalik siya sa klinika, ginamit ang numerong ibinigay ni Do-han para tawagan ang piskal. Inimbestigahan din ng piskal na ang nagpakita ng video kay Do-han ay si Dudong at pinaghinalaang siya rin ang kumuha ng video na iyon. Kahit nakumpirma na ang pagiging espiya ni Do-han, hindi pa rin siya tinanggap ni Teacher Nam. Sa huli, nagmungkahi si Do-han na kapag naging pinuno siya, ibibigay niya ang lahat ng bahagi ng pera ni Jun Seok kay Teacher Nam at sa mga tauhan nito. Sa huli, sa ilalim ng tukso ng salapi, lumuhod si Teacher Nam sa paanan ni Do-han at kinilala ang kanyang katayuan. Ginawa ni Do-han ang lahat para maupo sa pwesto ni Jun Seok dahil nais niyang gamitin ang kasino bilang tulay para mapalapit sa mga makapangyarihang tao sa politika at negosyo. Gamitin ang kanilang koneksyon para imbestigahan ang sikreto tungkol sa ama ng bata. Noong gabing iyon, nakatanggap si Do-han ng card para makalabas ng kulungan. Nagsuot siya ng itim na damit, tumakbo palabas ng kulungan sa gitna ng ulan. Matapos maging pinuno na namamahala sa kasino sa loob, tinarget ni Do-han ang pinakamarangyang bahagi ng kulungan, ang Kuweba ng Diwata. Ayon kay Jun Seok, ang mga nakatira rito ay mga nakatagong sawa. Kahit minalas man ay mayroon pa ring pambihirang kakayahan. Kaya naman, gustong makita ni Do-han ng personal kung gaano kalakas ang mga tao sa Kuweba ng Diwata. Hinanap ni Do-han ang warden, nagsinungaling na nakatanggap siya ng balita mula sa nakakataas sa labas na kailangang pumunta sa Kuweba ng Diwata ng isang beses. Naniwala ang warden na totoo ito, kaya dinala si Do-han sa pinto ng Kuweba ng Diwata at mag-isang pumasok para mag-abiso. Pagkaalis ng warden, nakatagpo ni Do-han ang isang matandang preso na kayang magbukas ng pinto ng Kuweba ng Diwata. Sabik na gustong pumasok ni Do-han pero pinigilan siya ng matanda. Pinaalalahanan niya si Do-han na pahalagahan ang buhay, huwag tumapak sa mundong ito. Sakto namang lumitaw ang warden, magalang na yumukod sa matanda. Noon lang nalaman ni Do-han na nakatagpo siya ng isang malaking tao. Ang matandang preso ay si Lolo Do, ang hari ng pautang sa Gangnam. Nagkataong may kaunting kinalaman si Dudong kay Lolo Do, sinubukan niyang magdala ng ginto rito. Pakiusap na isama si Do-han sa mundo ng Kuweba ng Diwata, ngunit tinanggihan ito. Nang umalis si Dudong sa kulungan, lihim siyang kinuhaan ng larawan ng mga tao ni Jason. Patuloy na iniimbestigahan ni Jason ang tumutulong kay Do-han, hindi akalain na isa lang itong may-ari ng bar. Noong araw na iyon, sa isang kaganapan sa ampunan, nakita ni Dudong ang anino ng bata, ngunit dahil binabantayan ng mga tao ni Minister Hong ay hindi siya makalapit. Napilitan siyang tumawag kay Do-han para magpatulong. Nagpa siya si Do-han na hiramin ang lakas ng Kuweba ng Diwata. Habang pinamamahalaan ang pondo ng kasino, maaga niyang natuklasan ang isang account na madalas maglipat ng malaking pera sa warden sa hindi malamang dahilan. Ninakaw ni Do-han ang mga libro ng pondo at natuklasan na sa bawat malaking halaga ay may nakatala na ilang numerong mahirap intindihin. Hindi naintindihan ni Do-han ang kahulugan ng mga ito, ngunit si Teacher Nam, isang kriminal sa pananalapi, ay isang tingin lang ay nakilala na ang mga ito ay mga stock code. Dahil doon, matagumpay na naimbestigahan ni Do-han ang dalawang kaukulang korporasyon. Sumunod, si Do-han at ang kanyang mga tauhan ay pumunta sa isa pang preso. Lumalabas na sa tuwing tumatanggap ng pera ang warden, ang presong ito ay pupunta sa Kuweba ng Diwata ng isang beses. Dahil ayaw umamin ng lalaki, gumamit si Do-han ng malupit na pagpapahirap. Noong hating gabi, dumating si Lolo Do ng walang imbitasyon at iniutos kay Do-han na pakawalan ang presong iyon. Lumalabas na sa tuwing tumatanggap ng pera ang warden, ang dalawang korporasyong iyon ay laging nagkakaroon ng malaking gulo. O kaya ay nahuli ang chairman, o kaya naman ay namatay ang sihi sa bahay. Malinaw na may tao sa loob ng kulungan ang naguutos at ang paglitaw ni Lolo Do ang nagpatunay na siya ang utak nito. Sa kondisyong pakakawalan ang preso, hiniling ni Do-han kay Lolo Do na tulungan siyang mahanap ang bata. Nag-isip sandali si Lolo Do at sinabihan si Do-han na mag-leave muna palabas para tumulong sa paghatid ng isang gamit. Kinabukasan, natanggap ni Do-han ang papel para sa leave. Pumunta siya sa itinakdang lugar para kumuha ng isang sobre. Naghahandang ibigay ito sa tauhan ni Lolo Do. Sino ang mag-aakalang ang tauhan ay kontrolado na ng isang bigatin sa kasino. Kaya napilitan si Do-han na lumaban, sinamantala ang pagkakataon para itakas ang tauhan. Napakadelikado ng daan, mabuti na lang at tumulong sina Dudong at ang babaeng kasamahang pulis mula sa likuran, tumawag ng pangkat ng patrol para hulihin ang mga bigating iyon. Matapos makatakas, pumunta si Do-han sa ampunan, ngunit sinabi ng guro doon na ang bata ay hindi taga rito. Napilitan si Do-han na pumasok sa silid-aralan para maghanap. Matapos mahanap ang bata ay muling nakasagupa ang mga bigating iyon. Lumalabas na ang dalawang panig ni Dudong at Chairman Jiang ay laging nagbabangayan. Nahuli lang ang mga bigating iyon, nagpadala agad si Chairman Jiang ng mga tauhan para agawin sila. Habang kinokontrol si Do-han, nagawa niyang maglagay ng tracking device sa bulsa nito. Dahil doon ay nasundan sila hanggang sa ampunan. Naglaban sila ni Do-han sa krusyal na sandali
sandali, ang bata mismo ang nakagawa ng malaking tulong. Ginamit ang fire extinguisher para patumbahin ang bigating iyon. Mabilis na lumisan ang dalawa sa ampunan. Matapos magtago sa paradahan, humingi ng tulong si Duhan kay Dudong. Ngunit ang pagbabantay ni Minister Hong ay parang anino, hindi makaalis si Dudong. Nang marinig na papalapit na ang mga yapak ng bigating iyon, wala nang ibang pagpipilian si Duhan. Sinabihan si Dudong na isama ang lahat ng nagbabantay sa kanya. Agad sumakay ng kotse si Dudong, si Jason sa likuran ay agad ding sumunod. Sa loob ng paradahan, bumulong ang bata kay Duhan na pumapayag siyang tumulong, kaya pakiusap kay Duhan na iligtas din ang kanyang ama. May isang taong nakipagpalit ng pagkakakilanlan sa ama ng bata, at ang taong iyon ang salarin na pumatay sa lola. Sa sandaling ito, nakatanggap si Duhan ng mensahe na malapit na si Dudong, agad niyang dinala ang bata para tumakbo patungo sa labasan. Sino ang mag-aakalang may isang kotseng mabilis na humaharurot nang lumingon si Duhan na wala na ang bata, tanging isang lawa ng dugo na lang ang natira sa harap ng kotse. Isang lalaki ang bumaba sa kotse at pilit na kinukuha kay Duhan ang sobre. Nakilala ni Duhan ang taong ito. Sinabi dati ni Dudong, siya ang kuya ni Chairman Jiang at siya rin ang tunay na pinuno ng gang. Napakadelikado niya, kung makatagpo man ay kailangang tumakas agad. Sakto namang dumating ang kotse ni Dudong, isinama niya si Duhan at sabay na binangga ang kuya niyon. Sino ang mag-aakalang ang pangangatawan niya ay napakagaling, agad bumangon mula sa lupa, tumalon sa kotse ni Dudong at nagsimulang wasakin ang salamin. Sa harap ng kanyang baliw na paghahabol, tanging magagawa ni Dudong ay itapak ng sagad ang gas, gamit ang bilis para siya ay maipagpak. Pagkalabas ng kotse sa paradahan, muli itong hinabol ni Jason nang walang tigil para mapilitang huminto ang kotse ni Dudong. Nagbukas pa sila ng sirena. Sino ang mag-aakalang matapos maharang ang kotse? Doon lang nalaman ni Jason na bumaba na pala si Duhan sa gitna ng daan kanina pa. Ang nakaupo sa tabi ni Dudong ay napalitan na ng babaeng kasamahang pulis. Noong gabing iyon, bumalik si Duhan sa kulungan at iniulat ang sitwasyon ngayong araw kay Lolo Do. Ngunit hindi interesado si Lolo Do sa sobre o sa batang namatay. Natatakot lang na baka sumugod si Jason sa loob ng kulungan para guluhin siya. Nagbabala si Lolo Do kay Duhan na huwag sasabihing nakatagpo siya. Pagbalik sa selda, tumawag si Dudong. Nagbalitang dinala na ang bata sa ospital. Tumawag siya nang hindi nagpapakilala sa ospital. Ibinigay ang pangalan ng bata. Nagsimula na ang pulisya na hanapin ang ama nito. Ang sagupaan ngayong araw sa kuya niyon ay nagparamdam kay Duhan ng matinding takot sa kanya. Inamin ni Dudong na ang magkapatid na iyon ay umasa sa mga malupit at masamang paraan para makaanga. Mula sa pagiging mga siga na nagtitinda ng peke sa kalsada, sila ay naging mga pinuno ng gang sa isang iglap. Pagkatapos, ang magkapatid na Giang ay umasa sa mas makapangyarihang mga sponsor sa kasino. Sa huli ay napatalsik si Lolo Do para maging mga bagong tagapamahala. Si Lolo Do ay ipinakulong din ng mismong mga sponsor na iyon. Noong gabing iyon, nagkita ang magkapatid na Chairman Jiang kasama sina Jason at Chief Jun mula sa impormasyong nakuha ni Jason tungkol sa pagpasok at paglabas ni Dudong sa kulungan. Napagtanto nila na ginagamit ni Lolo Do si Duhan para maghiganti. Ngunit may kaunting takot si Chairman Jiang dahil ang puwersang nasa likod ni Lolo Do ay hindi lang siya mag-isa, kundi pati na rin ang mga tao sa kuweba ng Diwata. Dito nagtitipon ang lahat ng mga makapangyarihang sponsor. Noong si Lolo Do pa ang namamahala sa kasino, ang mga pagkatao ay kung hindi mayaman ay marangal. Kahit galit na galit kay Lolo Do at Duhan hanggang buto, naramdaman din ni Chief Jun na hindi pa ito ang oras para kumilos, lalo na't ngayong araw lang ay may isang batang namatay. Maghintay hanggang sa huminahon ang publiko, saka naayusin ang mga tao sa loob ng kulungan. Hating gabi, nag-login si Duhan sa isang account sa computer. Sinabi dati ng bata na gamit ang account na ito ay makakausap ang kanyang ama. Habang tinitingnan ni Duhan ang nilalaman ng account, bigla siyang tila may nakitang isang bagay na nakapangingilabot. Lumayo siya sa computer, tumayo ng tahimik sa dilim ng matagal at hindi kumalma, hanggang sa mahimasmasan ay saka siya tumawag kay Dudong. Kahit iniutos ni Chief Jun sa lahat na pansamantalang manahimik muna, hindi na nakapaghintay si Jason. Inimbestigahan niya ang warden at si John Seok na nagtayo ng kasino sa loob, maging ang panunuhol sa direktor ng kawanihan ng koreksyon, ang tagapamahala ng kulungan. Ginamit ni Jason ang ebidensya ng panunuhol sa direktor at pamilya nito para makipag-ugnayan sa espiya sa loob. Ngunit maagang nakapaghanda si Duhan, ang espiya ay agad na nakontrol ng bantay pagkalitaw nito. Gayunpaman, hindi niya akalain na ang propesor na pinalayas ni John Seok sa grupo ay naunahan siya sa pagkakataon. Lihim itong nakipag-ugnayan kay Jason, nagnanais na magsilbi rito sa kondisyong dapat sirain si Duhan ng lubusan. Dahil ang propesor ang espiya, isang gabi, biglang nagdala si Jason ng malaking pangkat ng mga piskal para sa biglaang pag-inspeksyon sa kulungan, agad na nagkagulo sa loob ng kasino. Mabuti na lang at nanatiling tenang si Teacher Nam, pinamunuan ang mga sugaro na lumikas ng maayos, sumakay sa naghihintay na bus para umalis. Mabilis namang sinunog ni Duhan ang lahat ng mesa, chips at mga libro, sinira ang bawat ebidensya. Nang dumating si Jason, gaya ng inaasahan ay wala siyang nakuha, ngunit hindi na iyon mahalaga. Sinamantala ni Jason ang pagkakataong ito para linisin ang buong kulungan. Hinuli ang warden, chief security at ang mga pangunahing tao ng kasino. Pinalitan sila ng bagong pangkat ng tagapamahala. Si Duhan, Teacher Nam at ang iba pa ay nawalan ng proteksyon. Kailangan ding lumipat mula sa komportableng silid sa klinika pabalik sa karaniwang selda. Bilang isang dating traidor, pagkabali ni Duhan sa selda ay agad siyang tinuruan ng leksyon ng mga tauhan ng isang pinuno. Ngunit mabuti na lang at dati ng sinanay ni Jun Seok ang kakayahan niya sa pakikipaglaban sa harap ng galit na madla, hindi nagpatalo si Duhan. Sa huling sandali, gumawa si
Duhan ng isang peking atake na naging sanhi upang aksidenteng mapatay ng isang tauhan ang sarili nitong pinuno. Sa ilalim ng testimonya ng mga tauhan, ang kasong pagpatay ay ibinintang kay Duhan. Siya ay pinusasan, nilagyan ng kadena sa paa at dinala sa harap ng bagong warden. Gustong linisin ni Duhan ang kanyang pangalan, iminungkahi na suriin ang mga fingerprints sa kutsilyo, ngunit ang bagong warden ay walang balak na gawin iyon. Matapos mapalitan ang pamunuan ng kulungan, dumating si Jason para bumati. Ang kulungan ngayon ay nasa ilalim na ng kanyang kontrol. Sa totoo lang ay kailangan na lang ni Duhan na makulong ng ilang buwan pa para makalaya, ngunit matapos ang pagkakagabitong ito, tila kailangan niyang makulong sa napakahabang panahon. Nang marinig iyon, iniling ni Duhan na makita ang kanyang abogado. Sa katunayan, ang makita ang abogado ay isang dahilan lang. Gusto niyang pumunta sa SE meeting room para makita si Lolo Do. Umaasa si Duhan na matutulungan siya ni Lolo Joe na ayusin ang lahat. Nagbigay ng hiling si Lolo Joe, kailangang maging tauhan niya si Duhan. Pagkalabas ng bilangguan ay dapat tulungan siyang pumatay ng isang tao bago bumalik. Kapag pumayag lamang sa kondisyong ito, saka lang kikilos si Lolo Joe para pigilan ang pang-aapi ni Jason. Ngunit ang hiling na ito ay labis na malupit. Hindi papayag si Duhan na pumatay para kay Lolo Joe. Galit siyang umalis ng silid pulungan. Pagbalik sa selda, nagsimulang gunitain ni Duhan ang nakakatakot na tagpong nakita niya sa account ng bata. Ang nakaitim na lalaking may maskara na sumalakay sa kanya ay si Junsok mismo. Ngunit ngayon, maging ang sarili ni Duhan ay hindi niya mailigtas. Ililipat na siya sa ibang kulungan para sa kanyang hatol. Humingi ng tulong si Duhan sa piskal at kay Dudong, ngunit pareho silang walang magawa upang iligtas siya sa kasawiang ito. Pinayuhan ni Dudong si Duhan na tanggapin ang hiling ni Lolo Joe, basta manatili siya ay mayroon pa ring pag-asa. Noong sasakay na si Duhan sa bus na maglilipat, lumingon siya at nakita ang gunita ng bata na lumitaw sa likod ni Lolo Joe. Dala ang pakiramdam ng kasalanan sa bata, umiiyak na gumapang si Duhan sa paanan ni Lolo Joe, nagsusumamong tanggapin siya nito. Nang makitang nagising ang loob ni Duhan sa huling sandali, tinapik ni Lolo Joe ang kanyang balikat bilang tugon. Pagkatapos niyan, nakiusap si Lolo Joe sa misteryosong matanda sa yungib ng mga diwata, gamit ang koneksyon nito upang matiyak na makakalabas si Duhan sa takdang oras. Bilang ganti, nangako si Lolo Joe na lilipulin ang magkapatid na tagapangulong Giang upang bawiin ang kontrol sa pasugalan at patuloy na mag-ipon ng yaman para sa mga pinuno sa yungib ng mga diwata. Pagkarinig nito, isang tawag lang ng misteryosong matanda ay madali nang nakansela ang paglipat kay Duhan. Hindi nagtagal, nakalaya na si Duhan, dala pa rin ang atas na pumatay na iniutos ni Lolo Joe. Ang pangunahing target ay ang ama ng bata, si Ginoong Gu. Sa sandaling paglabas ng bilangguan, ang sugal sa loob ni Duhan ay tunay na nagsimula. Siya ay upo bilang bangka, isa-isang aanyayahan ang mga malalaking boss sa mesa. Ang unang lumitaw ay si Lolo Joe. Lumalabas na ang pagpilit kay Duhan na yumuko kay Lolo Joe ay isang palabas lamang na kanyang binala. Mula nang malaman na ang pumatay na may maskara ay si Junso, naunawaan ni Duhan na siya ay tauhan ni Lolo Joe dahil si Lolo Joe lang ang may paraan na kumuha ng papel para makalabas ng kulungan. Ang pagpatay ni Junsok sa lola o pag-atake sa kanya sa karaoke, sa katunayan ay mga utos lahat ni Lolo Joe. Gustong malaman ni Duhan kung bakit siya ang target ni Lolo Joe. Sa kabilang banda, ang piskal na naisantabi sa opisina ay nakaisip ng paraan upang maipagpatuloy ang pag-imbestiga sa kumuha ng video. Nagkunwari siyang kakampi kay Hepe Jun, likas na mapaghinala si Hepe Jun para subukan ang katapatan ng piskal. Nagmungkahi siya na kapag naayos ang kaso ni Duhan, tatanggapin niya ang piskal bilang tauhan. Sa oras na ito, dinala ni Dudong si Duhan sa kanyang bahay. Sa bintanang salamin, idinikit niya ang mapa ng ugnayan ng lahat ng tao, mula sa kagawaran ng katarungan hanggang sa yungib ng mga diwata, mula sa magkapatid na tagapangulong Giang hanggang kay Ginoong Gu. Malinaw na nakikita ang ugnayan ng bawat samahan. Inilabas din ni Dudong ang tanging larawan nila ng kanyang ina. Ikinuwento ang dahilan kung bakit nais niyang maghiganti kay Hepe Jun noong taong iyon. Nagtatrabaho ang ina ni Dudong sa isang club at nadamay sa isang malaking panloloko. Hindi lang siya napagbintangang utak nito, kundi pinatay din ng lihim na puwersa para patahimikin. Mabuti na bago mamatay, nag-iwan ang kanyang ina ng ebidensyang maglalantad sa katotohanan. Nais ni Dudong na tulungan ang ina na makamit ang katarungan, ngunit nagtiwala sa maling abogado. Ang abogadong iyon ay nagtaksil, ibinigay ang ebidensya kay Hepe Jun. Si Dudong na bata pa noon ay ibinenta rin sa club para maging babaeng tagapagsilbi. Pagkarinig sa kwento ni Dudong, tiningnan ni Duhan ang mga larawan sa bintana. Nagpa siya na sa hinaharap, tiyak na isa-isa niya itong pupunitin. Kinabukasan, nakipagkita si Duhan kay abogado Go, ang ipinadala ni Lolo Joe. May suot na relo si Duhan na ginagamit ni Lolo Joe para bantayan siya. Natunto nilang dalawa ang kinaroroonan ni Ginoong Gu. Mabilis na nagtulong para huliin at patayin siya. Sa kulungan, nalaman ni Lolo Joe na lantarang pinatay ni Duhan si Ginoong Gu kaya labis siyang nasiyahan. Sa katunayan, hindi na kontento si Lolo Joe na magsilbi sa mga tagatustos sa yungib ng mga diwata. Kapag namatay si Ginoong Gu, wala nang mamamahala sa paglalaban ng pera para sa mga pasugalan sa Korea. Nais ni Lolo Joe na samantalahin ito, makipagsabuatan kay abogado Go para nakawin ang itim na pondo ng mga pinuno sa yungib ng mga diwata. Si Duhan ay isa lamang pain na kanyang inihanda noon pa man. Matapos mamatay ni Ginoong Gu, dahil wala nang tagapamahala sa paglalaban ng pera, naipit sina Hepe Jun at tagapangulong Giang, napilitang lutasin agad ang problema. Kung hindi nila kayang pasanin ang dambuhalang yaman na naglalaho
trabaho araw-araw mula sa pasugalan. Noong araw na iyon, natanggap ni Duhan ang ikalawang utos mula kay Lolo Joe na pumunta sa isang pasugalan na ang ngalan ay Gaumen upang maglaro. Ngunit manalo o matalo ay dapat sumunod sa utos ni Lolo Joe. Pag alis sa kulungan, nagpunta si Duhan sa isang tago na lugar para makipagkita kay Dudong. Sa tabi niya ay mayroon pang isang lalaki. Iyon ang tunay na si Ginoong Gu. Noong araw na iyon, para protektahan si Ginoong Gu, naghanap si Duhan ng isang bangkay para linlangin si Lolo Joe. Hindi lang iyon, nakumbinsi rin ni Duhan si Abogado Go na pumanig sa kanya. Tutulungan siyang baguhin ang nilalaman ng pakikinig sa relo para itago ni Duhan ang katotohanan. Lumabas na natuklasan ni Duhan na iniutos ni Lolo Joe kay Junsok na patayin si Abogado Go. Nag-isip lang ng kaunti si Abogado Go at nahulaan ang dahilan kung bakit nais siyang patayin ni Lolo Joe. Umayag siyang makipagtulungan kay Duhan. Ikinuwento ni Ginoong Gu kay Duhan na noong sila ng bata ay kinidnap ni Junsok. Sa gitna noon ay kailangan nilang lumipat ng pinagtataguan dahil dumating ang mga pulis. Matapos lumipat sa bagong lugar, sinamantala ni Ginoong Gu ang pagkakataon na palayain ang bata. Sinabihan ang bata na hanapin ang mga pulis para maprotektahan. Ang mga sumunod na pangyayari ay hindi na alam ni Ginoong Gu. Ang alam lang niya ay matapos siyang makatakas ay hindi na niya mahanap ang pulis. Kinuha ni Dudong ang pumatay sa pulis ay malamang na si Junsok din bumalik si Duhan para makipagkita kay Abogado Go at tumanggap ng isang makapal na dokumento. Sa loob nito ay mga papel ng paglilipat ng sapi ng mga kumpanyang pag-aari ng pangkat ni Tagapangulong Giang. Lahat ay nakapangalan kay Duhan bilang may-ari. Agad na naunawaan ni Duhan ang dahilan kung bakit siya pinapunta ni Lolo Joe sa pasugalang Gaumen ay upang gamitin ang pagsusugal para pahinain ang puwersa ni Tagapangulong Giang. Ngunit sinabihan siya ni Abogado Go na huwag nang mag-isip ng marami, sumunod na lang sa hiling nito. Sa sandaling ito, ibinunyag ni Duhan ang tunay na amo ni Abogado Go. Sa katunayan, hindi siya nagtatrabaho para kay Lolo Joe, kundi kumakatawan sa mga puwersang napakalalim sa loob ng yungib ng mga diwata. Dahil dito, pumayag siyang makipagtulungan kay Duhan. Ano man ang mangyari, pareho nilang itinuturing na kaaway si Lolo Joe at pansamantalang bumuo ng isang alyansa. Sa pamamagitan ng pagsusugal, maayos na nakapirma si Duhan ng ilang kasunduan sa paglilipat ng sapi. Sa oras na ito, mula sa panig ni Tagapangulong Giang ay mayroong balita. Magbubukas sila ng isang silid na SAE sa isang marangyang penthouse sa itaas ng pasugalan sa araw ng paglilista ng kumpanya sa bilihan ng sapi. Nagpadala ng imbitasyon si Tagapangulong Giang kay Dudong at nais ding ipatawag pati si Duhan. Lumabas na matagal nang nagnanasa si Tagapangulong Giang kay Dudong at hindi nasisiyahan sa pagiging malapit nito kay Duhan. Sa pagkakataong ito, pinalabas ni Tagapangulong Giang sa kulungan ang lalaking kulot ang buhok upang ligpisin si Duhan. Nang gabing iyon, matapos ang laro ni Duhan at pabalik na siya, hinarang siya ng isang grupo ng mga tao. Mabuti na sa mahalagang sandali, dumating sa oras si Abogado Go. Hindi lang nailigtas si Duhan kundi nakunan din ng larawan ang lahat ng sumusunod sa kanya, kabilang na ang anino ng piskal. Upang matanggap ni Hepe John, nagsimulang kumilos ang piskal para paslangin si Duhan. Matapos mamatay ni Ginoong Gu, nakipag-ugnayan si Lolo Joe kay Hepe John at sa isa pang nakatatandang ministro upang humanap ng suporta. Bilang ganti, sasakupin ni Lolo Joe ang kumpanya ng magkapatid na Tagapangulong Giang at ialay ito bilang regalo. Si Hepe John ay nagsimula ng mayanig ang loob. Noong araw na iyon, nagsusugal si Duhan sa pasugalang Gaumen nang biglang lumapit ang lalaking kulot, naglapag ng isang imbitasyon sa silid na SAE at sinabihan si Duhan na pumunta doon. Ito ang pinakamatinding pasugalan sa buong Korea. Mabilis na nakarating ang balita kay Lolo Joe. Agad niyang kinatagpo si Duhan, ibinili na dapat muling makipagtulungan kay Junsok sa pasugalang SAE upang manalo ng napakalaking halaga para sa kanya. Ang puso ni Duhan ay gulong-gulo dahil si Junsok ang pumatay sa kanyang lola. Pag alis sa kulungan, inarap ni Duhan si Junsok. Kahit ang kaaway ay nasa harap niya, pinigilan ni Duhan ang galit, patuloy na gumanap bilang taong walang alam sa totoo. Sa araw ng paglilista ng kumpanya ni Tagapangulong Giang, maraming tanyag at makapangyarihang tao ang pumasok sa silid na SAE. Sa pag-upo pa lang ni Duhan ay nagsimula na siyang manalo ng malaki. Sa maikling oras ay nanalo siya ng 700 milyong won. Ngunit hindi ito inintindi ni Tagapangulong Giang dahil ngayong gabi ay nais niyang patayin si Duhan. Kaya kahit gaano pa karaming pera ang makuha nito ay wala siyang buhay na madadala ito palayo. Umupo si Tagapangulong Giang sa mesa ni Duhan. Sa mga sumunod na laro, ang mga lihim na baraha ni Duhan ay laging mas mataas kaysa kay Tagapangulong Giang. Hindi nagtagal, nagsimula siyang mabalisa na pagtantong nandadaya si Duhan at tiyak na may kasabwat sa mesa. Inilibot ni Tagapangulong Giang ang paningin sa mga manunugal, hinuhulaan kung sino ang kakampi ni Duhan. Mabilis na nahulaan ni Tagapangulong Giang na ang kasabwat ni Duhan ay si Tagapangulong Seo na nasa mesa rin. Si Tagapangulong Seo, tulad ni Lolo Joe, ay isa ring veteranong manunugal sa Korea at ang tanging natitirang buhay sa ilalim ng pamumuno ng magkapatid na Tagapangulong Giang. Nangako si Duhan na kung makikipagtulungan sa kanya, aagawin niya ang kumpanya ni Tagapangulong Giang at iaalay ito sa kanya. Sa sandaling ito, ang taya ni Duhan ay palaki ng palaki, umabot na sa 6 na bilyong won. Sinabi niya kay Tagapangulong Giang, kung nais sumunod sa taya, itaya ang buong SAE na pasugalan na nagkakahalaga ng 8 bilyong won. Nagalit si Tagapangulong Giang sa kayabangan ni Duhan, nagpa siyang lumaban hanggang dulo. Ang huling laro ng 2 laban sa 2 ay nagsimula. Lihim na nandaya si Tagapangulong Giang, naglabas ng isang napakagandang lihim na baraha. Biglang idinilat ni Duhan ang kanyang mga
mga mata, nakatitig ng matindi kay tagapangulong Giang. Sino ang mag-aakala, mas magaling si Duhan, ang lihim niyang baraha ay tamang-tamang mas mataas ng 1 puntos kaysa kay tagapangulong Giang. Agad na tumawa ng malakas si Duhan, mula sa sandaling ito, ako na ang may-ari ng lugar na ito. Sa labas ng pasugalan, maayos na nakatagpo ni Tatay Nam si Junsok. Ang orihinal na plano ni Junsok ay umikot sa paradahan, maghintay kay Director Jin, ang tagapamahala ng taya, na lumitaw bago dakpin. Dumating si Director Jin sa paradahan, ngunit mabilis na naunang dinakip ng piskal at ng kanyang mga tao. Matapos mahuli si Director Jin, nagpadala ng mensahe ang piskal kay Dudong. Agad gumamit ng salamin si Dudong para maghudyat kay Duhan. Sa oras na ito, si tagapangulong Giang na natalo ng lubos ay nagpakita ng tunay na pagkatao. Nagtawag siya ng mga tauhan para palibutan ang mesa, naglabas ng maliit na kutsilyo at nagsimulang tanungin ang tagapamahagi ng baraha kung siya ba ay kasabwat ni Duhan sa pandaraya. Sa mahalagang sandali, bumunot ng baril si Dudong at binaril ang paa ni tagapangulong Giang. Pagkatapos, nagpalit ang dalawa ng uniforme, itinago ang sugatang si tagapangulong Giang sa kariton ng pagkain at iniwan sa isang sulok ng bodega ng hotel. Ngunit mabilis ding nakatanggap ng balita ang mga tauhan ni tagapangulong Giang. Agad pinalibutan at hinabol si Dudong sa loob ng hotel. Noong wala nang matakasan si Dudong, biglang naputol ang kuryente. Matapos ang sandaling kadiliman, naglaho si Dudong ng walang bakas. Ang taong nasa likod na tumulong sa kanya ay ang sigapala sa pasugalan. Lumabas na bago nito, noong iniutos ng kuya ni tagapangulong Giang na ilibing siya ng buhay, dumating si Duhan sa oras para iligtas siya. Nangako si Duhan na matapos ang lahat, ibibigay niya ang pangkat ni tagapangulong Giang para pamahalaan nito, kapalit ng kanyang pakikipag-alyansa. Sa wakas ay nailigtas din ng mga tauhan si tagapangulong Giang sa bodega. Matapos mailigtas, agad siyang nag-utos na truin sina Duhan, Junsok, at Dudong. Ang kuya ni tagapangulong Giang ay nasa banyo nang matanggap ang balitang dinakip si Director Jin. Papunta na sana siya para sumaklolo ng harangin ni Duhan sa pinto. Ang dalawa ay nagpang-abot sa perya. Hindi katapat ni Duhan ang lakas nito, ngunit sila ni Dudong ay maagang naghanda. Sinuhulan nila ang mga tauhan nito, nilagyan ng matapang na pampatulog ang kanyang katawan, maya-maya lang, ang baliw na kuya ay bumagsak sa sahig. Nakipagkita si Dudong sa piskal at sinisikap na buksan ang password ng itim na pondo ni Director Jin. Ibinilin sa kanya ni Duhan na huwag hayaang malaman ng piskal ang password. Kailangang mag-ingat ni Dudong sa piskal, habang palihim na tinatandaan ang password para ibalita kay Duhan. Dahil ang paglipat ng pera ay kailangan ng pagpapatunay ng mata ni Director Jin o ng kuya, sinamantala ni Duhan, habang hindi pa ito tuluyang nawawala ng malay, idinilat ang kanyang mata upang makapasok sa account. Inilipat niya ang lahat ng dambuhalang pera doon sa isang account na nakapangalan sa bata, sa harap mismo nito, bilang pambayad sa kasalanan niya sa pagpatay sa bata. Dahil hindi nahuli si Director Jin, dismayadong bumalik si Junsok sa sasakyan. Sino ang mag-aakalang pagkasakay niya ay tinakpan ni Tatay Nam ang kanyang bibig gamit ang pampatulo. Sa oras na ito, isang sasakyan ng pulis ang lumapit. Agad na bumaba si Tatay Nam at tumakas. Natuklasan ng pulis na ang walang malay na tao ay si Junsok na pinaghahanap. Matapos harapin si tagapangulong Giang, kailangang magtago ni Duhan mula sa pagtugis ng pangkat, ngunit hindi sinasadyang nahulog sa bitag ni Jaeson. Gayunpaman, hindi siya pinahirapan ni Jaeson dahil bago iyon ay dinala ni Abogado Min ang lahat ng sapi ng kumpanya na napanalunan ni Duhan sa sugal para ialay sa panig ng piskal. Kaya naman, ngayon ay magkakampi na si Duhan at ang panig ng piskal. Bumaba si Duhan sa gitna ng daan, hinarap ang piskal at si Dudong. Sinabihan ni Duhan ang piskal na dalhin si Director Jin sa isang liblib na lugar at pakawalan dahil kung patuloy siyang ikukulong, ang kinaroroonan nilang tatlo ay madaling mabubunyag. Kailangan lang nilang kunin ang kanyang telepono para ituloy ang pag-decode ng password ng account. Ang piskal ay nalinlang ng hindi nalalaman, agad na inalis si Director Jin. Sa sandaling ito, ang kuya ay nakatanggap ng tawag mula kay Duhan. Pumayag siyang ibalik ang itim na pondo, kapalit lamang ni Junsok. Matagumpay na nailigtas ni Duhan si Junsok mula sa mga kuko ng magkapatid na tagapangulong Giang. Ngunit isinilid siya sa likod ng sasakyan at itinakbo. Hanggang sa naging ligtas, natuklasan ng kuya na ang pera sa telepono ni Duhan ay matagal nang nailipat lahat sa sariling account nito. Ang magkapatid na Giang ay galit na galit, pakiramdam nila ay pinaglaruan lamang sila ni Duhan sa kanyang mga kamay. Matapos makuha ang pera ng maayos, nagityan sina Duhan at Dudong. Kasunod nito, sisimulan ni Duhan na harapin si Junsok. Kukuha ng pahayag mula sa kanyang bibig. Dinala ni Duhan si Junsok sa bahay ni Dudong. Ipinalabas ang video na kuha ng bata at binuksan ang isang pluma na pang-record para tanungin siya kung pinatay ba niya ang kanyang lola. Hindi dahil nais ni Duhan na marinig ang totoo, kundi kailangan lang niya ang pahayag ni Junsok. Dahil tiniyak na niya mula sa maraming panig na ang pumatay ay si Junsok ng walang duda. Ngunit si Junsok ay matigas na tumatanggi, sinasabing ang salita ng isang bata ay hindi mapagkakatiwalaan. Higit pa rito ay patay na ito, ngayon ay wala ng saksi na harap. Base lamang sa isang video ay hindi siya aamin sa kasalanan. Kahit huli na, ang ugali ni Junsok ay nananatiling mapanira, madaya at mapanganib. Habang itinatanggi ang krimen, naglabas siya ng maraming maling impormasyon, binanggit ang pagkamatay ng pulis sa kamay ng piskal at ang lihim sa IDP ni Taegang. Binalaan niya si Duhan na kapag siya ay namatay, mas marami pang misteryo ang hindi kailanman malalaman. Habang nawala sa pokus si Duhan, agad na kinalas ni Junsok ang tali, madiing pinindot ang sugat sa kanyang paa. Ginamit ang paraang ito para pilitin si Duhan na dalhin siya sa ospital para magamot. Sa oras na ito sa kulungan, si Lolo Joe ay sasailalim na sa operasyon sa bungo dahil sa bukol sa utak.
Biglang tumawag si Duhan, ibinalitang nakuha na niya ang itim na pondo. Si Lolo Joe na nanghihina noong isang segundo ay agad na natuwa ng lubos, tila kaya pang mabuhay ng 50 taon pa. Ngunit pagkababa ng telepono, sinabihan ni Lolo Joe si Abogado Go na maghanap ng 2 tao. Dumating na ang oras para ligpisin si Duhan. Gayunpaman, matagal nang nakipag-alyansa si Abogado Go kay Duhan. Agad niyang dinala si Duhan para harapin ang mga tunay na makapangyarihang pinuno sa loob ng yungib ng mga diwata. Ang layunin ni Duhan sa paggawa nito, lumuha siya, naggangalit na sinabing dahil ang kanyang mga kaaway ay kabilang ang grupo sa Departamento ng Katarungan. Nais ni Duhan na personal na ipakulong si Ministro Hong at si Hepe John bukod doon, hindi niya kailangan ng anumang ganti. Nagkatinginan ang mga pinuno, tila nasiyahan sila, may isang taong hindi kailangan ng pera at handang gumawa ng para sa kanila, kapalit ni Lolo Joe ay napakabuti. Gayunpaman, ang sulok ng labi ni Duhan ay gumuhit ng isang ngiti, ang mukha ng paghihirap at puot kanina ay malinaw na bahagi lamang ng pag-arte. Matapos umalis ni Duhan, agad na dinala ni Abogado Go si Lolo Joe sa isang liblib na nayon. Si Junsok ay dinala rin dito mula sa ospital. Si Lolo Joe ay nakatali sa higaan at hindi makagalaw. Ang sugat ni Junsok ay nabalutan na ngunit ang katawan ay mahina pa rin. Silang dalawa ngayon ay tila mga batang tupa na naghihintay na kakatayin, hindi alam kung anong malas ang naghihintay sa kanila. Ipinadala ni Abogado Go ang lugar na ito kay tagapangulong Giang. Ibinalitang si Lolo Joe ay tinanggal na ng yungib ng mga diwata. Ang buhay niya ay ipapaubaya na sa kanya. Kasabay nito, sinabi pa niya kay Junsok ang totoo noong 14 na taon na ang nakararaan. Napili ni tagapangulong Giang ang galing sa sugal ni Junsok at nais siyang ampunin. Ngunit ang ama ni Junsok ay humingi ng masyadong mataas na presyo, kaya pinatay siya ni tagapangulong Giang at niloko si Junsok na siya ay isang batang pinabayaan. Matapos sadyang gisingin ang matinding galit ni Junsok, kinalas ni Abogado Go ang tali niya at binigyan siya ng isang kutsilyo sa pag-opera. Bumalik siya sa sasakyan, pinakinggan ang usapan ni na Junsok at Lolo Joe. Sino ang mag-aakalang hindi ibinuhos ni Junsok ang lahat ng galit kay tagapangulong Giang, kundi nagsimulang isisi ito kay Lolo Joe. Itinaas niya ang kutsilyo, dahan-dahang lumapit, gustong personal na patayin si Lolo Joe. Ngunit bago pa makakilos, nawala ng malay si Junsok dahil sa sobrang pagkawala ng dugo. Hindi nagtagal, dumating si tagapangulong Giang, dinala sina Lolo Joe at Junsok. Si Junsok ay itinapon ng mga tauhan ni tagapangulong Giang sa sunugan at sinunog ng buhay. Matapos ang mga ito, muling inilabas ni Abogado Go ang telepono. Sadyang ibinunyag ang address ng bahay ni Dudong sa mga tauhan ng kuya ni tagapangulong Giang. Inakala ng kuya na ang malaking ganti ay malapit na, agad na isinama ang mga tauhan para pasukin ang bahay ni Dudong. Ngunit natuklasang si Jaeson ay nagdala ng mas maraming tao na nakaabang na doon. Naghihintay lang na mahuli siya sa akto para magsagawa ng agarang pag-aresto. Ang kuya na umaasa sa suporta ni Hepe Jun ay naghihintay pa rin sa utos ng nakakataas upang ang Departamento ng Katarungan ay muling magbukas ng daan para sa kanya. Sino ang mag-aakala, tinalikuran na siya ng grupo. Matapos ang negosasyon sa pagitan ng mataas na pamunuan ng Pasugalang Macao at ng mga pinuno sa yungib ng mga diwata, itinalaga nila si Duhan para palitan ang posisyon ng kuya, naging tagapamahala ng pasugalan sa rehiyon ng Korea. Ang balitang ito ay lubhang masama para kay Ministro Hong at Hepe Jun. Dahil sa mga ginawa nila kay Duhan noon, nagsimula silang matakot na gagamitin niya ang kapangyarihan ng pasugalan para maghiganti. Matapos maitalaga, nagsama si Duhan ng isang grupo ng mga kasama, maringan na kinuha ang kumpanya ni tagapangulong Giang. Kahit nakaupo na sa mataas na posisyon, may nagpaalala sa kanya na huwag kailanman kalimutan ang pinagmulan. Kung iisipin lang niya ang magpalakas sa pamunuan ng pasugalan o yungib ng mga diwata, habang binabaliwala ang isa pang tagapagtustos na humahawak sa ikatlong bahagi ng itim na pondo. Ang tagapagtustos na iyon ay tiyak na gagawa ng paraan para patayin si Duhan. Tumango si Duhan, saka naglakad patungo sa upuan ng tagapamahala ng pasugalan at umupo ng may katatagan. Sa labanang ito, pinili ng mga ministro ng tanggapan ng piskal na pagtaksilan ang magkapatid na Giang. Gayunpaman, pagkatapos nito, noong humihingi ng kabayaran si Hepe Jun at ang iba pa, sumagot ang kabilang panig na kasalukuyang wala silang maibibigay. Ang dahilan ay matapos magbago ang pamunuan ng pasugalan, hindi pa sila nakakapaglaban ng kahit isang kusing, kaya walang sobrang grasya na maipapamahagi. Mumisi si Hepe Jun, iniisip na ito ay isang babala na ibinibigay ni Duhan para sa kanya. Noon, si Duhan ay ipinakulong ng mga opisyal na tulad ni Hepe Jun ngayon, ngayong hawak na niya ang kapangyarihan, paano siya magiging sapat na mapagbigay para magbahagi ng mga pakinabang sa mga taong ito. Nagalit ang ngipin ni Hepe Jun dahil kung hindi nagpapahalaga si Duhan sa samahan, kung gayon ay hindi na rin siya magtitimpi. Noong mismong gabing iyon, nagpadala siya ng piskal at pulis sa pasugalan, gumamit ng mababaw na dahilan para dakpin si Duhan. Bago nahuli, ibinigay ni Duhan ang kanyang telepono kay Dudong, habang sumenya sa direksyon ng kamera, ipinahihiwatig kay Tatay Nam na tawagan ang piskal. Dinala si Duhan sa tanggapan ng piskal. Sa ilalim ng personal na pagtatanong ni Hepe Jun, paulit-ulit na nag-uusisa si Hepe Jun kay Duhan, gustong malaman kung hanggang saan na ang naitatanong niya tungkol sa pagkamatay ng lola, at kung alam ba niya kung sino ang tumutugis sa kanya. Tapat na sumagot si Duhan na natuklasan na niyang ang pumatay sa lola ay si Junsok, isang tauhan ni Lolo Joe, at ang tumutugis sa kanya ay ang piskal mismo. Ang galing sa pag-arte ni Duhan ay muling nagamit. Nagkunwari siyang kaawa-awa, sinabing ang lahat ng ginawa niya ay para maghiganti at protektahan ang sarili. Kung may nagawa mang mali sa panig ng piskal, iyon ay dahil wala siyang pagpipilian. Ngunit hindi interesado si Hepe Jun sa ganoon, ang tanging mahalaga sa kanya ay ang nawalang puhunan at pera. Ngumiti si Duhan, tila handa na mula pa noong una. Agad niyang inalok na gawing tagapagtustos
gusto si Hepe John, sinabing maaari siyang magbukas ng sariling account para dito. 2.2% ng kabuuang perang nilalabas sa bawat beses ay mapupunta sa bulsa nito. Nag-isip ng sandali si Hepe John. Ito ay isang dambuhalang kayamanan. Agad siyang sumang-ayon kay Duhan. Sa sandaling ito, ang anumang galit ay naglaho sa harap ng kapangyarihan ng pera. Nagkamay si Duhan at si Hepe John para sa alyansa. Pagkatapos, hinayaan niyang ihatid siya ni Jaeson. Sa oras na ito, pinuntahan ng piskal ang silid ng interogasyon ng kuya ni tagapangulong Giang. Alam niya na ang kuya ay nag-iisa na ngayon dahil parehong tinalikuran siya ng opisina ng piskal at ng pasugalan. Sinamantala ng piskal ang pagkakataon na hilahin siya at hinayaan siyang gamitin ang telepono nito para tawagan si tagapangulong Giang. Labis na naantig si tagapangulong Giang nang matanggap ang tawag ng kuya. Binilinan ng kuya si tagapangulong Giang na huwag kumilos ng padalos-dalos. Magtago ka muna pansamantala. Hanggat nariyan ka, may pagkakataon pang baliktarin ang sitwasyon. Subalit, si Lolo Do na nasa tabi ni Chairman Giang ay patuloy na udyok sa kanya na lumaban at nagsasabing handa rin siyang tumulong. Sa kabilang banda, nakita ni Yujung na ang relasyon ni Duhan at Manager Jun ay lalong nagiging malapit kaya sinimulan niyang pilitin si Duhan na patayin ito para makapaghiganti para sa kanya. Gayunpaman, walang balak si Duhan na gawin iyon, naghahanda siyang maging isang insider, mangolekta ng ebidensya ng krimen ng mga matataas na opisyal sa piskalya na tumatanggap ng suhol at ilabas ang lahat sa liwanag. Si Yujung ay naiiyak at natatawa, nahirapan silang marating ang hakbang na ito. Sa huli ay nais ni Duhan na gamitin ang batas upang lutasin ang problema. Dismayado si Yujung, nais iwanan si Duhan upang kumilos ng mag-isa. Sa pagkakataong ito, naging tapat si Duhan sa kanya. Direkta niyang sinabi na matagal na niyang alam, si Yujung mismo, matapos malaman ang plano niyang mag-insider, ay ipinakilala si Duhan kay Lolo Do, sinadyang likhain ni Lolo Do ang pagkamatay ng lola niya. Ginamit ang paghihiganti bilang pain upang kontrolin si Duhan. Ang lahat ng planong ito ay alam na alam ni Yujung. Sa madaling salita, sa pagkamatay ng lola niya, kasabwat din siya. Ngunit walang gagawin si Duhan kay Yujung, umaasa lang na makakapagtiwala siyang muli sa kanya. Ngunit hindi mapakawalan ni Yujung ang galit niya kay Manager Jun. Noong araw na iyon, pinuntahan ng piskal si Duhan para pag-usapan ang susunod na plano. Balak ni Duhan na gamitin si Attorney Go bilang pain para lumabas ang piskal at imbestigahan ang mga tao sa kuweba ng mga diwata. Hindi inaasahang pagdating sa kulungan ay walang natagpuan. Nang dumating ang piskal doon, lahat ng mga matatanda ay naglaho ng walang bakas. Pagkatapos nito, nagpadala ng mensahe ang direktor ng bilangguan kay Yujung, nagpapasalamat sa paunang impormasyon. Dahil sa pagtulong sa kuweba ng mga diwata, sinamantala ni Yujung ang pagkakataon na hilinging tanggalin si Duhan at inirekomenda ang sarili bilang bagong tauhan ng mga matatanda. Gayunpaman, bumalik ang oras sa 4 na araw ang nakalipas. Noong araw na naging tapat si Duhan kay Yujung, tiningnan niya ng maigi kung may mga kagamitan ba sa pakikinig sa loob ng bahay. Pagkatapos ay gumamit ng telepono para i-record ang usapan nilang dalawa at inilagay sa ilalim ng kisam upang i-play muli. Lumalabas na, sa kasino na ito ay maraming gamit sa pakikinig na binabantayan ng piskal. Ang kinahinatnan niya ay mas tragiko pa kaysa sa kamatayan. Sa pagkakataong ito, hindi nag-iisang lumalaban si Duhan. Ang bago niyang plano ay may sinalihang bagong pwersa. Ito ay ang kalaban sa politika ni na Minister Hong at Manager Jun. Isang nagngangalang Kim mula sa kawanihan ng investigasyon sa korupsyon. Ang pagkakataon para kumonekta si Duhan kay Kim ay nagmula sa babaeng pulis. Kahit hindi sila magkapareho ng panig, mayroon silang iisang layunin. Ito ay ang pabagsakin ang organisasyong korap ni na Manager Jun at Minister Hong. Pumayag si Duhan na makipag-alyansa kay Kim, ngunit nagbigay ng isang kondisyon. Nais niyang magdagdag ng isa pang target ng paghihiganti, ang piskal mismo. Ang planong pagwawali sa kuweba ng mga diwata ay ang simula ng paggamit ni Duhan sa piskal. Matapos mabigo ang pagsalakay sa kuweba ng mga diwata, puno ng duda ang piskal. Upang panatilihing lihim ang kilos, hindi niya kailanman ipinagsabi kahit kanino na ang target ay ang kuweba ng mga diwata. Ngunit gayunpaman, ang mga matatanda sa kabilang panig ay ligtas na nakatras. Hindi niya maiwasang isipin na ito ay isang dula na gawa-gawa ni Duhan. Sinadyang hayaan siyang umuwing walang dala. Nagpakita si Duhan ng labis na pagkagulat. Direktang sinabi na kung nagkasala siya sa kuweba ng mga diwata ay parang pinutol na rin niya ang sariling daan. Katatamo lang niya ng magandang araw ng tagumpay. Bakit naman niya sisirain ang sariling kinabukasan? Ang piskal sa sandaling ito ay napilitang maniwala. Sa pagkakataong ito, sinabihan ni Duhan si Yujung na linisin ang mga kagamitan sa pakikinig sa kasino at higpitan ang seguridad. Ang babala sa loob ng piskal ay tumunog ng malakas. Alam na ang mga kagamitang itinanim niya ay malapit ng malinis. Agad siyang pumunta sa kinalalagyan ni Attorney Go, gumamit ng torture upang pilitin itong ilahad ang pagkakakilanlan ng mga matatanda sa kuweba ng mga diwata. Noong araw na iyon, nalaman ni Yujung na sa loob ng piskalya ay may bagong piskal na ang pangalan ay Kim. Ang taong ito ay laging humahabol sa mga kasalanan ni Chairman Seo. Ang Chairman Seo na ito ay ang taong nakipagtulungan kay Duhan sa sugalan noon. Nakipagkita si Duhan kay Piskal Kim at nalaman na, kahit nagtatrabaho sa isang bulok na piskalya, napanatili pa rin niya ang isang tapat na puso. Tulad ng ama ni Duhan, naniniwala siyang bilang isang piskal
piskal, ang pagpapatupad ng katarungan ay likas na bagay, hindi na kailangang magkalkula ng tubo o humingi ng anumang dahilan. Bahagyang naantig ang loob ni Duhan, agad siyang naglabas ng isang nakakagulat na impormasyon. Ito ay ang panloob na ugnayan tungkol sa pakikipagsabuatan ni na Minister Hong at Manager Jun sa mga puwersa sa loob ng bilangguan para mangurakot. Natigilan si Piskal Kim ng sandali, pagkatapos ay agad na itinaas ang baso ng alak. Alam niyang kailangan niyang makipag-usap ng matagal kay Duhan. Matapos makuha ang tiwala ng mga matatanda sa kuweba ng mga diwata, narinig ni Yujung mula sa isa sa kanila na ang pananatili nila sa loob ng bilangguan ay pagsunod din sa utos ng mas mataas na pinuno. Ang mga taong iyon, bukod sa kasino ng Macau at kuweba ng mga diwata, ay ang mga natitirang maihawak ng pondo. Sinabihan ng mga matatanda si Yujung na humanap pa ng isa pang tao na sa ngayon ay makikipagtulungan sa kanya upang palitan ang posisyon ni Atty. Go. Agad na inirekomenda ni Yujung ang piskal. Ang mungkahi na ito ay tugma sa nais ng piskal. Ngayon, hindi na niya kailangang i-torture si Atty. Go para makuha ang pangalan ng mga matatanda, ang pagkakataon na mismo ang lumapit sa kanya. Lihim na nagpasya ang piskal sa kanyang loob. Nagagamitin muna si Yujung bilang tulay. Pagkatapos ay makikipagtulungan sa mga matatanda upang mabilis na umunlad sa politika, pabagsakin sina Manager Jun at Minister Hong. Matapos mag-alyansa, silang dalawa ay pumunta kina Chairman Giang at Lolo Do. Ibinalita na ang nagtatrabaho para sa kuweba ng mga diwata ngayon ay sila na. Ang piskal ang pumalit sa posisyon ni Atty. Go, naging kapareha ni Yujung. Ang layunin ni Yujung ngayon ay patayin si Duhan upang maging bagong tagapamahala ng kasino. Ibinahagi niya ang impormasyon na sa kasalukuyan ay nais parusahan ni Duhan si Manager Jun gamit ang batas upang ilantad ang bawat krimen nito. Ang plano ni Yujung ay, matapos makolekta ni Duhan ang lahat ng ebidensya laban kay Manager Jun at sa iba pa, papatayin niya ito pagkatapos ay aagawin ang mga ebidensyang iyon. Sa hinaharap ay maaari rin itong gamitin upang kontrolin ang kapangyarihan ng piskalya. Upang lumaban, si Chairman Giang at Lolo Do ay pumayag na makipag-alyansa kay Yujung. Ang unang kailangang gawin ay ilabas ang kapatid ni Chairman Giang. Upang mahuli si Manager Jun, ang susunod na plano ni Duhan ay sadyang ibunyag ang pagkakakilanlan ni Yujung sa harap niya, sabihin ang tungkol sa pamilya ni Yujung na maraming taon na ang nakalipas ay pinatay niya. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ni Yujung, tiyak na utusan ni Manager Jun si Duhan na patahimikin ito. Sa oras na iyon, ay re-record niya ang ebidensya ng pag-udyok nito sa pagpatay. Hahayaan ni Duhan si Ginoong Nam na magpanggap na patayin si Yujung. Pagkatapos ay gagamitin ang recording para dalhin si Manager Jun sa korte. Kasabay nito, babantayan ni Duhan ang mga sponsor na iwanan si Manager Jun hanggang sa siya ay tuluyang talikuran. Sadyang ipinakita na hindi siya tunay na tumalikod kay Duhan. Inakala ni Lolo Do na natalo na niya si Yujung, ngunit naging pabaya siya at pinatulog niya ito gamit ang gamot. Nalaman ng magkapatid na Giang na magkasabwat pa rin sina Yujung at Duhan, kaya agad silang nagsumbong sa babaeng pinuno. Nalaman ng babaeng pinuno na balak muling ipagkanulo ni Duhan ang mga sponsor, kaya labis ang kanyang pag-aalala. Sa mismong oras na ito, isang grupo ng mga lalaking nakaitim ang pumasok sa kanyang opisina, sa pangunguna ng isang maganda ngunit malamig na babae. Sa pagkikita nila ng babaeng pinuno, ibinigay ng babaeng iyon ang impormasyong natanggap niya. May nagsumbong na ang magkapatid na Giang at si Lolo Do ay nagsama na. Habang sina Yujung at Duhan na nagkanulo sa mga sponsor, ay sa katunayan ay magkapanig, ang mga sponsor ay labis na dismayado sa babaeng pinuno. Ang babaeng ito ay pumunta rito upang palitan siya, hawakan ang buong sitwasyon. Matapos ayusin ang hinalinhinan, ang babaeng ito ay naglabas ng balita na ang sinumang makapatay kay Duhan ay magiging susunod na tagapamahala ng kasino. Matapos patulugin si Lolo Do, determinadong pinatay siya ni Yujung. Pagkatapos, nakita niya sa telepono ni Lolo Do ang natanggap na mensahe na ipinadala ng maramihan ng babaeng iyon. Ang sinumang makapatay kay Duhan ang susunod na manager ng kasino. Agad na tumawag si Yujung kay Duhan. Maingat na hindi agad sinagot ni Duhan ang tawag kundi gumamit ng pampublikong telepono sa tabi ng daan upang tumawag pabalik. Ibinalita ni Yujung kay Duhan na ang lahat ng tao sa paligid niya sa oras na ito ay nais siyang patayin. Pagkarinig nito, nanatiling tenang si Duhan. Ngunit nang bumalik sa kotse, sadyang bumagal siya ng isang saglit at biglang tumalikod para tumakbo. Ang mga tauhan sa kasino na nakakita nito ay agad na humabol. Tila nakita na nilang lahat ang utos na pagpatay at naghahanap ng pagkakataon para kumilos. Sa sandaling iyon, si Duhan ay naging target ng lahat ng tao. Buwis buhay siyang tumakas, habang tumatakbo ay nakikipag-ugnayan kay Yujung. Sa wakas, natakasan niya ang mga humahabol sa isang masikip na eskinita at sumakay sa kotse ni Yujung na sumundo sa kanya. Napansin ni Duhan na parang wala sa sarili si Yujung. Hinalang may nangyari sa pagitan niya at ni Lolo Do, ngunit hindi pa nakakasagot si Yujung. Tumawag ang siga sa kasino. Nagdala siya ng mga tao sa kasino at binihag si Ginoong Nam. Pumayag si Duhan na bumalik sa kasino para makipagkita at makipag-usap sa kanya. Napilitan si Yujung na ihatid si Duhan pabalik sa kasino. Bago umalis, ibiniling niya na hindi dapat ito mapahama. Mag-isang pumasok si Duhan sa lungga ng tigre ng walang takot. Pagpasok sa opisina, pinayuhan ng siga si Duhan na sumuko na lang sa kamatayan.
Malinaw na pumunta rin siya rito upang makipag-agawan sa posisyon ng tagapamahala. Gayunpaman, hindi nagsalita ng anuman si Duhan. Ang buong katawan ay nasa kalagayan ng matinding pag-iingat. Ang siga ay sumenya sa kanyang mga tauhan gamit ang mga mata. Noong sandaling handa na ang lalaking iyon na palihim na atakihin si Duhan, biglang namatay ang mga ilaw sa opisina. Sa ibabang palapag, ang mga tao ng magkapatid na Giang ay sumugod din. Ang katunggali ay kaaway din pinatay ng magkapatid sa daan ang lahat ng tauhan ng sigang iyon. Mabilis na pinangunahan ni Chairman Giang ang isang grupo ng mga tao sa pagpasok sa opisina muna. Noong sandaling handa na siyang kumilos laban kay Duhan at sa sigang iyon, ang lalaking kulot ang buhok na sumusunod sa kanya ay biglang nagtaksil. Lumalabas na nanatili siyang tapat sa sigang iyon, ngunit noong oras na iyon, kinalaga ni Duhan si Ginoong Nam. Sinabihan siya ni Ginoong Nam na sa anumang paraan ay kailangang iligtas si Chairman Giang upang makipagtransaksyon sa kapatid nito. Ipinakita ng kamera sa opisina na ang kapatid ay papunta na rito. Natakot ang siga, agad gumamit ng radyo para utusan ang mga tauhan na harangin ito. Sa sandaling iyon, ang lalaking kulot ay muling humawak ng kutsilyo at sumaksak kay Chairman Giang, ngunit sinalo ito ni Ginoong Nam para sa kanya. Sakto namang sinira ng kapatid ang pinto at pumasok. Sinunggaban ang lalaking kulot at sinuntok ito na parang punching bag. Bago mamatay, binigyan ni Ginoong Nam si Duhan ng isang ES2 at nakiusap na alagaan ang kanyang anak na babae. Nakita ito ng siga at agad na tumakas pagkalabas pa lang ng elevator. Iwinasiwas niya ang kutsilyo at isinaksak sa taong nasa harap niya. Nang tingnan ng maigi ay nalaman niyang iyon pala si Jason. Ngunit wala na siyang matatakasan, kaya sinaksak pa niya ito ng ilang beses para patayin si Jason. Binuhat ni Duhan si Chairman Giang, nangakong ililigtas niya ito basta tulungan sila ng kapatid nito na harangin ang mga pulis. Hindi naniwala ang kapatid sa sinabi ni Duhan, ngunit sumagot si Duhan na kailangan niya ang testimonya nito para madiin si Manager Jun dahil dito, tutuparin din niya ang kanyang pangako. Nabulgar ang madugong krimen sa kasino, agad na naging takas na suspect si Duhan. Naramdaman ng piskalya na ito ay isang mainit na issue. Maraming umiwas, tanging ang batang piskal na si Kim ang nagpresentang humawak sa kaso. Nalaman ito ni Manager Jun, kaya pinuntahan niya si Kim upang hilinging isama si Yujung sa listahan ng mga pinaghahanap. Natuklasan ni Yujung na pinaghahanap din siya. Naramdamang wala nang matatakasan si Duhan, kaya nagpasya siyang tapusin ito sa sarili niyang paraan. Kinabukasan, pumunta si Yujung sa piskalya, hinanap si Manager Jun at itinutok ang baril sa kanya. Ang sugat ni Chairman Giang ay lalong lumalala, kung hindi dadalhin sa ospital ay kamatayan na lamang ang hinihintay. Ngunit hindi niya nais pumunta sa ospital, kundi nakiusap kay Duhan na makita ang kanyang kapatid. Kung mamamatay siya ng tahimik ng ganoon, tiyak na hindi mapapatawad ng kapatid si Duhan. Pagkatapos, sinabi ni Chairman Giang kay Duhan na sa video na hawak ni Taegang ay may nakatalang ebidensya ng krimen ni Manager Jun noong sandaling handa na si Yujung nabarilin si Manager Jun. Dumating si Duhan sa tamang oras para pigilan siya at kusang itinapon ang baril para sumuko. Dumating si Piskal Kim sa lugar at inaresto sina Duhan at Yujung na naupo sa loob ng silid ng interogasyon. Sinabi ni Duhan kay Yujung na pinuntahan niya si Taegang upang itanong ang kinaroroonan ng AIDS. Sa wakas, si Taegang, habang medyo nasa wisyo, ay nagsabi kay Duhan na ang mga matatanda sa kasino ay itinatago ang kanilang mga lihim sa mga huling bayad. At ang data na nagtatala ng mga ito ay ang AIDS ni Ginoong Nam. Sa pamamagitan ng pagsusuri, natuklasan ni Duhan na ang mga bayad na iyon ay nakatago lahat sa account ng kampo ng rehabilitasyon. Sinabihan ni Piskal Kim si Yujung na pumunta sa bangko, buksan ang kaha na naglalaman ng account na iyon. At totoo nga, sa loob ay mayroong AIDS ni Taegang. Batay sa ebidensyang ito, kinasuhan ni Kim si Manager Jun ng maraming iba't ibang krimen. Bago ilabas ang warrant ng pag-aresto, ipinarating ni Kim ang salita ni Duhan na inuutos kay Manager Jun na pumunta sa kasino para magkita. Nang gabing iyon, pagdating ni Manager Jun, nakita niya sina Duhan, Yujung, ang piskal, at si Kim na naghihintay na roon. Ipinahayag ni Duhan na magsagawa siya ng isang paglilitis upang hatulan si Manager Jun sa mismong lugar na ito. Sa screen ng DC, may ilang chart ng pagpapadala ng pera na inihanda na. Noong araw na pumanaw ang lola niya, ang account ni na Jung Seok at Lolo Do ay may transaksyon. Malinaw na ito ay parang bayad sa pagpatay, ngunit bahagi lamang ito ng ebidensya. Agad na ipinalabas ni Duhan ang pag-amin ng kapatid ni Chairman Giang. Sa huling sandali ng buhay ni Chairman Giang, hinayaan ni Duhan ang magkapatid na magpaalam sa isa't isa. May ibinulong si Chairman Giang sa kanyang kapatid at pumayag ang kapatid na tumestigo para kay Duhan. Inirecord ni Han ang pahayag, sinasabing nag-utos noon si Manager Jun kay Lolo Do na patayin ang lola. Pagkatapos ay inayos ni Lolo Do na lumabas si Jung Seok para isagawa ito. Ngunit sa harap ng mga paratang na ito, hindi pa rin umamin si Manager Jun. Ipinagpatuloy ni Duhan ang pagpapalabas ng video mula sa BSB na nakuha mula kay Taegang. Ang kuha ay direktang nakatutok sa mukha ni na Manager Jun at ng babaeng pinuno. Silang dalawa ay nag-uusap tungkol sa paggamit ng mga koneksyon ng mga matatanda sa kuweba ng mga diwata upang kumita. Nang makita ang sarili sa video, doon lamang natakot si Manager Jun. Nagsimula siyang gumamit ng kapangyarihan ng mga sponsor sa likod niya para manakot. Ngunit hindi niya alam na ang tatlong matataas na
pinuno ng kasino ay lihim ng napalitan. Ang babaeng bagong dating na pumalit sa babaeng pinuno ay nakipagkasundo kay Duhan upang pasanin ni Manager Jun ang lahat ng mga kasalanang nakalap ni Duhan nang hindi madadamay ang kasino. Upang piliting sumuko si Manager Jun, pinatay ng babaeng iyon ang dating babaeng pinuno sa harap ng lahat at ipinaalala sa kanya na siya na ang susunod. Dahil napaliligiran na ng mga kaaway, naisip ni Manager Jun na tapusin ang sariling buhay. Ngunit pinalaan siya ni Duhan na kung pipiliin niya ang ganoong pagtakas, pagkamatay niya ay malilipol din ang kanyang asawa at anak at mabubuhay sila habang buhay sa kahihiyan. Sa huli, dahil sa pamilya, napilitang sumuko si Manager Jun. Tumayo siya sa harap ng korte, inamin ang lahat ng mga kasalanan, ngunit sa likod ng mga paumanhin, sa loob ng kanyang isip ay ang hangarin pa ring magiganti. Inaliw niya ang sarili na pagkapasok sa kulungan ay maaari pa ring umasa sa kapangyarihan ng kuweba ng mga diwata upang muling bumangon. Sino ang mag-aakalang isisiwalat ni Piskal Kim ang EXB ni Taegang sa mismong korte? Sa isang sandali, ang pag-iral ng kuweba ng mga diwata ay nalantad. Umakyat si Duhan sa upuan ng saksi. Bilang taong nakakaalam ng buong katotohanan, sumumpa siyang isasalaysay ang lahat ng krimen ng kuweba ng mga diwata. Matapos ayusin si Manager Jun at ang kuweba ng mga diwata, muling nakipagkasundo si Duhan sa piskal. Sadyang pinili niyang tumayo sa harap ng altar ni Direktor No upang ilabas ang video ng piskal na pumatay sa pulis na espiya. Agad na lumuhod ang piskal para magmakaawa kay Duhan. Sinabing iyon ay isang pagkakamali lamang niya, ngunit hindi siya pinatawad ni Duhan. Ang pagkatao ng piskal ay hindi rin kaiba kay Manager Jun, kapwa mga ambisyosong tao para sa sariling interes na minaliit ang buhay ng tao. Pati na ang pagdaan kay Yujung para sumunod sa kuweba ng mga diwata ay nagpapakita rin na ang kanyang konsensya ay matagal nang kinain ng kapangyarihan. Pagkaraan ng kalahating buwan, matapos mahatulan si Manager Jun ay dinala siya sa bilangguan. Sa daan, bigla siyang hinarang ng isang grupo ng mga kriminal. Ang nangunguna ay ang siga sa kasino. Lumalabas na sila ay nakiusap kay Yujung. Dinukot si Manager Jun hawak ang baril. Pinaalis ni Yujung ang sigang iyon. Pagkatapos ay determinadong binaril ang dalawang tuhod ni Manager Jun mula sa sandaling ito. Nais niyang malasap din ni Manager Jun ang mga hirap na dati niyang tiniis. Matapos ang paghihiganti, sa wakas ay nailabas din ni Yujung ang sama ng loob. Pagkatapos magpaalam kay Duhan, nang siyang pumasok sa istasyon ng pulis para sumuko. Sinabi ang katotohanang pinatay niya si Lolo Du noong inakala ni Duhan na ang lahat ay ayos na, bigla siyang nakakita ng balita. Si Ginoong Kim ng kawanihan ng pagsisiyasat sa korupsyon ay na-demote. Ang hahalili sa kanya ay walang iba kundi ang piskal. Lumalabas na sa buong pangyayari, ang lihim na panama ng piskal ay laging naroon. Tahimik niyang ginuya ang tunggalian ni Duhan ng magkapatid na giang ng kasino at ng piskalya upang siya ang makinabang. Kahit matapos maimbestigahan ang kuweba ng mga diwata, agad siyang nagpakita ng katapatan sa ilang natitirang matatanda, nangakong poprotektahan ang kanilang kaligtasan, basta't bibigyan siya ng mga matatanda ng mas matibay na kalasa. Iyon ay ang posisyon sa kawanihan ng pagsisiyasat sa korupsyon. Matapos maging kandidato para sa pagkadirektor, ang piskal ay nagsimulang magplano na itumba sina Duhan at Yujung na nasa loob ng bilangguan. Sino ang mag-aakalang bago pa makakilos, pinuntahan na siya ng kapatid ni Chairman Giang sa mismong pintuan. Sa harap ng isang taong malupit na ganoon, ang buhay ng piskal ay hindi natiyak. Isang araw, biglang inakay si Duhan ng ilang tao. Pagkatapos, nakatagpo niya ang mga tao mula sa pambansang serbisyo ng katalinuhan. Ipinakita ng kabilang panig ang larawan ng babaeng pumalit sa dating babaeng pinuno. Nais nilang maging espiya si Duhan para mapalapit sa kanya. Mapait na humiti si Duhan, hindi akalaing ang tadhana ng pagiging espiya ay muling bumagsak sa kanya. Lubos niyang nahulaan ang mga hirap sa hinaharap. Ngunit kung hindi niya gagawin, ang mundong ito ay hindi magbabago. Sa huli, ang landas ng katarungan ay sadyang mahaba at puno ng tinik. Tanging ang apoy ng pananalig ang makapagliliwanag sa landas sa hinaharap. Ang pelikula ay nagtatapos dito. Salamat sa inyong pagsubaybay. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para makapanood ng marami pang magagandang pelikula. Paalam at hanggang sa muli.